Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man. By 2 Ears is Body. Kabanata 321. Ang susunod na pagkakasunod-sunod ng Leopold White mula kay Gerald ay iwaksi ang iba pang 3 batang babae at isama sila. Malayang ginamit nila ang kanyang pangalan, na iniisip na magagawa nila ang kanilang nalulugod ng hindi kinakailangang harapin ang mga kahihinatnan. Ang pag-aalala sa kanila ay ang kanyang paraan ng pagtuturo sa kanila ng isang aralin. Hindi pa niya binalak na iwanan ang mga batang babae na stranded doon sa unang lugar. Si Leopold White, ang taong may puting buhok, ay isang natitirang bodyguard na nagtatrabaho sa ilalim ni Michael. Upang ilagay ng simple, ang trabaho ni Leopold ay katulad ng Flints na nagtatrabaho sa ilalim ni Zack. Dinala siya ni Michael mula sa Hong Kong. Malapit na sila, Zeke. Hindi maginhawa para sa akin na makilala ko sila rito upang maalis ko muna ang aking pag-iwan. Handa na ba ang pagsakay ko? Tanong ni Gerald kay Michael na nakaupo sa tabi ng driver. Ang pagsakay ay narito sa anumang sandali ngayon, Crawford. Aalis kami sa sandaling dumating ito. Maaaring hawakan ni Leopold ang natitira. Ligtas siyang mag-escort kay Miss Milton at ang iba pa ay bumalik sa kanilang kolehiyo. Panipi. Tulad ng sinabi niya na, isang limousine ang huminto sa tabi nila. Pinunasan ni Gerald ang pawis sa kanyang noo habang siya ay lumakad sa limousine. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar kasama si Michael. Mas maaga nang matukoy nila ang lokasyon ng mga batang babae, sinabi ni Gerald kay Zack na bantayan ang Rye Group pati na rin ang pulisya. Kasunod nito, siya at si Michael ay nagtulak kaagad sa lugar. Huminga si Gerald ng isang buntong hininga sa sandaling nakumpirma niya na ligtas si Naomi. Habang iniwan ng 4 na batang babae ang hindi natapos na pabrika, tiningnan nila si Naomi. Si Yvonne, lalo na, ay tumingin sa kanya na may mga mata na puno ng paghanga. Ano ang lahat? Ikaw lang ba ang una nilang dumating, Naomi? Ikaw ba ang tumawag sa kanila? Panipi. Mula sa kanilang nakita at naranasan, tila patas lamang na ipalagay na ang koponan ng rescue ay dumating lamang upang mailigtas si Naomi. Habang bumababa sila sa hagdan, sandali silang natigilan ng mapagtanto nila kung gaano karaming mga tao ang kasangkot sa operasyon. Sa silid sa ibaba, hindi bababa sa 20 profesional na mukhang bodyguard ang naghintay gamit ang kanilang mga kamay sa likuran nila. Sa labas, mayroong hindi bababa sa 6 na mga kotse ng Maybach. Mayroong kahit isang high-end na SUV. Kahit na si Cassandra ay sa halip malakas, kakaunti lamang ang Rolls-Royce ang dumating upang kunin siya sa sandaling iyon. Sa pag-iisip muli, ang koponan ng mga bodyguard ni Naomi ay tila mas natitirang kaysa sa kasalukuyang, lalo na ang mga batang may buhok na puting na kumilos ng malamig at malupit ng walang pag-aatubili. Parehong Felicity at Cassandra ay tumingin kay Naomi na mausisa. Hindi ko rin alam. Wala akong ideya kung sino ang alinman sa mga ito. Ako ay walang kamali-mali tulad ng iba sa iyo, sabi ni Naomi, na labis na nalilito. Kung iyon ang kaso, sino ang nag-utos sa iyo na iligtas kami, mister? Hindi mapigilan ni Cassandra na magtanong. Gayunman, pinanatili ni Leopold ang kanyang walang emosyong harapan. Patuloy siyang humahantong sa kanila nang hindi nagsasabi ng isang salita. Napagtanto na hindi siya sasagutin, nilagdaan ni Cassandra si Naomi na subukang tanungin siya sa halip. Gusto naming pasalamatan ang taong nagsabi sa iyo na iligtas kami, mister. Mangyaring sabihin sa amin kung sino ito, pakiusap ni Naomi. Natatakot ako na hindi ako sumunod, Miss Milton. Partikular na sinabi sa akin ng aking superior na huwag ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi man sa iyo, sagot ni Leopold ng magalang. Sa totoo lang, hindi ba ito Gerald? Malakas ang sinabi ni Yvonne. Gerald. Parehong Felicity at Cassandra ay natigilan. Ang pag-iisip ay hindi kailanman tumawid sa kanilang isip. Pag-iisip pabalik, sinubukan naming lahat na tumawag para sa tulong ng mas maaga, ngunit si Naomi lamang ang nakakuha ng kanyang tawag sa kabuuan. Hindi ba siya tumawag kay Gerald? Ibig sabihin nito ay malalaman lamang niya na nahihirapan tayo sa unang lugar. Panipi. Sinusuri ang sitwasyon, tila ayaw ni Yvonne na tanggapin ang kanyang sariling mungkahi. Ang parehong napunta para sa Felicity at Cassandra. Sa totoo lang, sa pag-aakalang ito ay si Gerald na nagligtas sa amin, paano mo sasabihin na nakuha niya ang maraming tao na liligtas kami? Ito ay uri ng hindi makatwiran na tapusin na nailigtas niya kami, hindi ba sa palagay mo? Sabi ni Felicity. Tiningnan ni Cassandra si Naomi na kinakabahan matapos na natapos ni Felicity ang kanyang pangungusap. Pagkatapos ay tinanong niya, Naomi, sigurado ka ba na tinawag mo si Gerald kanina? Siguro tumawag ka talaga ng iba.
Mayroon bang iba pang maimpluwensyang at makapangyarihang mga tao sa iyong pamilya? Siguro sa labas ng mga koneksyon. Panipi. Tumalikod sila sa isa't isa na sabik na sabik. Ito ay dahil ang parehong Cassandra at Felicity ay tumingin sa Gerald. Kabanata 322. Gayunpaman, kung totoo talaga na si Gerald ay isang malakas at maimpluwensyang tao, mas gugustuhin nilang mamatay sa halip na tanggapin ang katotohanang iyon. Naalala ni Cassandra ang oras na siya ay nagdusa ng labis at nagkaroon ng hindi mapakali na gabi nang matagpuan niya ang kanyang power bank sa sasakyan ni Flynn. Kinakabahan ako noon at ngayon na iniisip ko ito, hindi ako sigurado kung tinawag ko na si Gerald, gayunpaman, hindi maikakaila na ang unang numero ng kontak sa aking listahan ng kontak ay kanya. Ang pangalawa ay ang aking pinsan, na tinawag ko kaninang umaga. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga koneksyon, maaaring siya. Nagtatrabaho siya bilang isang vice-presidente para sa isang pang-internasyonal na negosyo sa kalakalan upang tiyak na malalaman niya ang maraming tao, sabi ni Naomi, maingat sa kanyang mga salita. Iyon ay mas lohikal. Ang iyong daliri ay maaaring hindi sinasadyang tinapik ang kanyang numero. Kasunod nito, ang iyong pinsan ay dapat na nakaayos para sa pagsajep. Ang ilan sa mga gwardya dito ay mukhang maaari silang maging mga SWAT cops habang ang iba ay mukhang mga gangster. Panipi. Sinabi ni Cassandra sa isang malambot na tinig sa kanila habang sinuri niya ang mga miyembro ng kanilang rescue team. Nahuhulaan ba natin ng tama, mister? Tanong ni Felicity kay Leopold. Tiyak na sila ay gumawa ng tamang conclusion. Gayunpaman, ang mukha ni Leopold ay hindi gumagalaw ng kalamnan. Binuksan lamang niya ang pintuan ng Maybach na nakapark sa harap ng iba pang mga kotse. Ito ay ang parehong kotse na sina Gerald at Michael ay nakarating sa pabrika kasama. Panahon na upang bumalik sa iyong kolehiyo. Pumasok sa kotse, sabi ni Leopold. Iniiwasan mo ang aming katanungan na nangangahulugang nahulaan namin ng tama. Masayang sabi ni Yvonne. Mister, maaari ko bang hiramin ang iyong telepono? Nais kong tawagan ang aking pinsan. Tiniyak ng kumpiyansa ni Yvonne na si Naomi na ito ay ang kanyang pinsan na nagligtas sa kanila. Napakahusay, Miss Milton, sabi ni Leopold habang ibinigay niya ang kanyang telepono kay Naomi na may lubos na paggalang. Lahat sila pagkatapos ay pumasok sa kotse. Hello, pinsan, ikaw ba yan? Ito ay Naomi. Ikaw ba ang nag-orkestra ng rescue mission? Panipi. Hindi ko sasabihin na orkestra ngunit oo, ako ang tumawag sa pangkat ng pagsisiyasat sa kriminal. Naisave ka na ba nila? Mabilis silang nagtatrabaho. Natutuwa akong marinig na maayos ka. Sinubukan kong tawagan ka ng mas maaga ngunit ang linya ay patuloy na nagpunta sa voicemail. Kaya tinawag ko ang iyong tagapayo ngunit nabigo din ito. Nagsimula akong mag-alala na may isang masamang nangyari kaya nagpadala ako ng mensahe sa iyong kaklase, si Gerald, upang tingnan ang sitwasyon. Sinabi niya sa akin na inagaw ka. Kinakabahan ang pinsan ni Naomi. Maghintay, paano nalaman ng kanyang pinsan ang tungkol kay Gerald? Dahil ba sa marami siyang koneksyon? Sa totoo lang, saan nakuha ni Gerald ang pera upang bilhin ang teleponong iyon at ang mga damit na iyon para kay Xavier dati? Posible bang kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng isang part-time na trabaho lamang? Sa pag-iisip pabalik, ito ay si Naomi na humiling sa kanyang pinsan na makahanap ng isang lugar para kay Gerald, Harper at ang iba pa para sa kanilang mga part-time na trabaho. Minsan pagkatapos, ang kanyang pinsan ay paminsan-minsang gumawa ng mga Gerald run para sa kanya. Iyon marahil ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng Gerald, Harper, at ilan sa mga numero ng kontak ng iba pang mga kaibigan niya. Nakikita ko, huwag kang mag-alala, maayos na kami ngayon. Dinadala nila kami sa kolehiyo sa ngayon. Panipi. Masarap pakinggan. Magpahinga ng mabuti, makikipagtagpo ako sa iyo bukas. Pupunta ka para sa isang internship sa lalong madaling panahon kaya kailangan kong talakayin ang mga detalye ng trabaho sa iyo pa rin. Panipi. Nakuha mo na. Siguraduhin na pindutin mo rin ang hi. Panipi. Nakaupo sa malapit sa bawat isa, ang iba pang mga batang babae ay nakinig sa buong pag-uusap. Pinagsasama-sama ang dalawa at dalawa, kalaunan ay pinagsama nila ang puzzle. Tunay na si Gerald ang nagpabatid sa kanya tungkol sa pagkidnap. Ang hanggal na Gerald na iyon. Alam niya na kami ay inagaw ngunit wala siyang ginawa tungkol dito. Panipi. Kung ang pinsan ni Naomi ay hindi tumawag sa kanya, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa amin? Pupunta ako sa kanya hanggang sa kamatayan sa sandaling bumalik tayo sa kolehiyo. Sinaksak si Cassandra sa ilalim ng kanyang hininga. Lahat ng isang biglaang, Felicity yelped sa sakit. Parang nasaktan niya ang sarili kahit papaano. Kinagat ang kanyang ibabang labi sa sakit, inilipat ni Felicity ang kanyang kamay sa ilalim niya upang hanapin ang anumang nasaktan ang kanyang puwit.
Kinuha niya ang isang maliit na Amerikana na may isang telepono sa loob nito. Labis akong nagsisisi kay Mister, hindi sinasadyang nakaupo ako sa iyong mga damit. Sinabi ni Felicity na humihingi ng paumanhin. Ang Amerikana na ito ay mukhang pamilyar. Panipi. Ito ay tumagal ng isang sandali, ngunit nang mapagtanto niya kung sino ang pag-aari nito, si Felicity ay nababagabag. Kabanata 323. Hindi ba ito ang Amerikana na binili ko para kay Gerald? Tanong ni Felicity ng malakas, isang malinaw na pagkalito sa kanyang tinig. Walang duda tungkol dito. Tiyak na ang Amerikana na binili niya para sa kanya sa mall ng hapon. Sigurado ka bang Felicity? Tanong ni Cassandra, natigilan sa kanyang pag-angkin. Kinuha niya ang Amerikana mula sa kanya upang tingnan ito mismo, at totoo ito. Ito talaga ang eksaktong parehong Amerikana. Paano ito magiging? Bakit ang kanyang Amerikana ay nasa partikular na Maybach na ito? Si Leopold, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang matugunan ang mga batang babae, ay nagsimulang mag-fidget ng bahagya. Partikular na inutusan siya ni G. Crawford na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa pag-unlad ng pag-uusap ng mga batang babae, ang mga bagay ay naging awkward para sa kanya nang napakabilis. Iyon ang aking Amerikana. Karaniwan ko lang ito iniiwan sa upuan ng pasahero, nagsinungaling si Leopold. Sina Felicity at Cassandra ay tumingin sa bawat isa. Nag-alinlangan sila sa pag-angkin ni Leopold dahil tiyak na ang Amerikana ay mukhang mas mababa sa $100 box. Habang si Gerald ay karaniwang nagsusuot ng mga coats na umabot sa paligid ng $300, si Leopold ay mas malamang na maging may-ari ng Amerikana. Ito ay dahil ang coat Leopold ay kasalukuyang nagsusuot marahil ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5,000. Diyos! Si Gerald ba sa kotse na ito sa harap nila? Naisip ng mga batang babae sa kanilang sarili, nagulat. Ito talaga ang akin, hindi na kailangang mag-isip. Nakasuot din ako ng mga casual na damit na alam mo. Sabi ni Leopold na may bahagyang quiver sa kanyang tinig. Alam niya na hindi nila binibili ang kanyang kwento. Ang isang taong nagkasala ay karaniwang nagsisimula ng makipag-usap ng higit pa. Alam ito ni Cassandra bilang isang katotohanan. Hindi rin siya pinaniwalaan ni Felicity. Dinulas niya ang kanyang kamay sa Amerikana at inilabas ang telepono. Ito ang nasaktan sa kanyang puwit kanina. Hindi ba, ang telepono ni Gerald na ito? Tanong niya, natigilan habang napansin niya ang pamilyar na telepono. Hayaan mo akong tumingin. Malakas na sinabi ni Felicity, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Bago niya ito makuha para sa kanyang sarili, inagaw ito ni Yvonne mula sa kamay ni Felicity. Totoo, naisip ni Yvonne sa kanyang sarili. Miss dapat nakalimutan ni Crawford ang tungkol sa kanyang Amerikana at telepono ng mas maaga habang siya ay nagmamadali pabalik, natapos ni Leopold sa kanyang isipan. Ngunit si Leopold ay hindi isa upang mabigyan ng madali sa pressure. Hindi mahalaga kung gaano nagtanong ang mga batang babae pagkatapos ng puntong iyon, nanatili siyang tahimik at tumanggi na sabihin kahit ano. Natapos ang kanyang misyon sa sandaling bumalik sila sa kolehiyo. Matapos ibagsak ang mga ito, agad siyang nagmaneho. Kaya, tagapayo, totoo ba ito? Talagang Gerald ba ang nagligtas sa amin? Bakit pa ang kanyang Amerikana at telepono ay nasa kotse? Sa pag-iisip muli, siya ang unang nalaman na kami ay inagaw din. Sumigaw si Yvonne, halos lumuluha. Ang kanyang nerbiyos ay warranted dahil si Yvonne ay palaging kinundena si Gerald. Kung may darating na isang araw kung saan siya ay lumaki ng mas malakas kaysa sa kanya, tiyak na makaramdam siya ng labis na pagkagalit. Naging mapatla ang mukha ni Felicity pati na rin isinasaalang-alang niya ang pag-iisip. Kung iyon ang kaso, ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Gerald? Maaari ba talaga siyang maging G. Crawford? O kahit na ordinaryong tao? Naisip ni Felicity sa kanyang sarili, bahagyang nanginginig. Sapat na. Itigil ang paglalaro ng paghula at kalmado ang iyong sarili sa isang sandali. Ang Amerikana at telepono ay maaaring katulad sa Geralds, ngunit gaano tayo tiyak na sila talaga. Ang isa pang posibilidad ay ang Gerald ay maaaring nasa sasakyan ng ilang sandali matapos niyang sabihin sa pulisya ang tungkol sa amin. Dahil kailangan ng pulisya na panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng impormante, ipinadala nila si Gerald sa isang ligtas na lugar bago lumapit upang mailigtas kami. Hindi ba ang mga paliwanag na ito ay lohikal din? Ipinaliwanag ni Cassandra ang kanyang mga teorya sa isang pag-aalsa, ngunit may sapat na tinig. Naranasan niya ang isang katulad na nerbiyos dati. Sa katunayan, si Cassandra ay marahil ang pinakakinakabahan sa mga batang babae sa sandaling iyon. Ito ay dahil alam niya na hiniram ni Gerald ang kanyang powerbank bago ito. Naiwan ito sa isang Rolls Royce. Ngayon pareho ang Amerikana at ang kanyang telepono ay naiwan sa Maybach.
Ito ay masyadong marami sa isang pag-uugali sa pag-uugali. Ano pa, si Gerald ang unang naghihinala na may mali sa parehong mga insidente. Sa ngayon, aktibong tumanggi ang isip ni Cassandra na magkasama ang mga coincidences. Sapat na iyon. Kumusta naman ito? Pupunta kami sa dorm ni Gerald at tatanungin siya ng personal. Tatanungin namin siya kung ano ang nangyari ngayon. Panipi. Sinabi muli ni Cassandra. Sige. Kung kasama namin ang aming mga telepono, maaari naming tawagan si Gerald. Si Yvonne ay nag-react sa lalong madaling panahon. Sinubukan ito. Hindi ito gagana mula nang patayin ang telepono at patay pa rin ang baterya. Bumantong hininga si Felicity habang itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hangin upang ipakita ang kanyang pagbibitiw sa ideya. Gayunpaman, maaari pa rin nating kunin ang Amerikana at telepono kasama namin upang maipasa ito sa kanya kapag nakilala natin siya mamaya. Sana sasagutin ang lahat ng aming mga katanungan. Panipi. Bumalik sa dormitoryo ng mga kalalakihan, ibinaba ni Gerald ang kanyang damit, nag-iwan lamang ng isang pares ng shorts bago siya humiga sa kanyang kama. Bigla-bigla, ang pintuan ng dorm ay nakabukas na may malakas na bang. Isang hiyawan ang sumunod sa ilang sandali. Ito ay si Harper habang tumakbo siya upang makahanap ng isang bagay upang maitago ang kanyang damit na panloob mula sa Plainview. Counselor Felicity, ano sa mundo ang ginagawa mo dito? Panipi. Kabanata 324. Inulit ni Harper ang kanyang tanong, ang kanyang tinig na puno ng pagkabalisa. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Yvonne at lumakad patungo sa kama ni Gerald. Bumangon ka kaagad, Gerald. Siya ay sumisigaw. Pagkatapos ay hinailan niya ang kumot ni Gerald nang hindi nag-abala upang isaalang-alang kung ano ang mayroon siya sa ngayon. Kapag siya ay nasa payak na pagtingin, hinimas niya siya mula sa kama ng walang ingat. Ano ang ginagawa mo? Si Gerald ay sumulad habang ang kanyang mga kamay ay lumipat upang takpan ang kanyang crotch. Nakakatakot ang mga babaeng ito. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, sinimula ni Yvonne ang pag-rummaging sa kanyang mga bagay. Hindi masyadong malayo, kapwa sina Cassandra at Felicity ay tumawid sa kanilang mga sandata habang pinapanood nila ang eksena. Nagtago lang si Naomi sa isang sulok. Tagapayo, Felicity. Natagpuan ko ang kanyang Amerikana at telepono dito. Sigaw ni Yvonne habang hinahawakan niya ang dalawang item para makita nila. Natigilan ang lahat ng mga batang babae. Lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Kaya hindi ito Gerald pagkatapos ng lahat. Nakaramdam sila ng paghuhugas ng kaluwagan sa kanila na parang sila ay mga bilanggo na napalaya lamang matapos ang maraming taon. Ito ay lalo na ang kaso para kay Cassandra na halos nasisiyahan. Natutuwa ako na hindi siya. Matapos patahimikin ang kanilang sarili, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang lahat ng mga kalalakihan sa dormitoryo ay nakatitig sa kanila sa pagkabigla. Si Cassandra ay nag-cough bago linisin ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay tinanong niya, Gerald, pagkatapos mong tumanggap ng isang tawag mula kay Naomi na humihingi ng tulong kung saan eksaktong nagpunta ka. At ano ang ginagawa mo sa oras? Panipi. Well, kinakabahan ako syempre, at nais kong tawagan ang pulisya. Bago ko magawa, pinadalhan ako ni Zailina ng isang mensahe na nagtanong sa akin kung nasaan si Naomi at sinabi ko sa kanya ang alam ko. Agad siyang inayos para sa ilang mga tao na iligtas ka. Natutuwa akong makita na lahat kayo ay ligtas at tunog, sabi ni Gerald na may ngiti sa kanyang mukha. Panipi tuldok. Mukhang tinamaan mo ang kuko sa ulo, tagapayo. Sobrang dami para sa pagbagsak ng mas maaga. Talagang nasave kami ng pinsan ni Naomi. Sigaw ni Yvonne na nasa sabik. At bakit hindi ka magsuot ng pijama kapag natutulog ka? Nakakainis. Panipi. Matapos ang paghatol kay Gerald sa huling oras, ang mga kababaihan ay sa wakas ay handang umalis. Gayunman, nanatili si Naomi ng ilang sandali upang ipaliwanag kay Gerald tungkol sa mga insidente na nangyari. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit ngumiti ng mapait. Salamat sa Diyos na mabilis akong yumapekto, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ang katotohanan ay siya ay labis na kinakabahan sa buong misyon ng pagsajep. Pinagpapawisan siya ng labis kaya kailangan niyang tanggalin ang kanyang Amerikana sa kotse. Bago dumating ang limousine, ginugol niya ang bawat segundo na kinakabahan na obserbahan ang mga batang babae habang umalis sila sa gusali. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang laptop na may access sa isang surveillance camera. Kapag siya ay talagang pumasok sa limousine, ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin sa monitor ng laptop. Ito ay tumagal sa kanya ng ilang sandali, ngunit sa huli ay napagtanto niya na ang kanyang Amerikana at telepono ay nasa nakaraang kotse. Sa kanyang isip, alam ni Gerald na ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na malantad kung hindi siya kumilos ng mabilis. Sa nick ng oras, isang ideya ang dumating sa kanya. Agad siyang umalis upang makakuha ng isang katulad na telepono at jacket.
Gayunpaman, maaasahan lamang niya na ang baterya sa kanyang lumang telepono ay namatay ng mabilis upang ang telepono ay patayin ang sarili nitong. Kung may tumawag bago mamatay ang telepono, tapos na ang lahat. Sa kabutihang palad, ang telepono ay tila namatay bago sila pinamamahalaang tumawag sa kanya. Upang maging ligtas, kinansela pa ni Gerald ang kanyang numero sa huling minuto upang ang telepono ay hindi na makatanggap ng anumang mga signal ng pagtawag. Mula sa puntong iyon, kakaunti ang kailangan ni Gerald na makipag-ugnay sa mga kababaihan bukod sa Naomi. Walang dahilan para sa akin na ilantad ang aking pagkakakilanlan sa kanila. Ang gabi ay naging isang sabik na kaganapan, ngunit kahit papaano ay pinamamahalaang nila upang mapahamak ang lahat ng panganib sa oras. Ito ay sa wakas oras upang makakuha ng isang mahusay na karapat-dapat na pahinga. Makalipas ang ilang oras, dumating ang Sabado ng umaga. 10 ng umaga at si Gerald ay gumagawa ng ilang rebisyon sa kanyang dorm. Sa labas ng asol, binigyan siya ni Naomi ng isang tawag. Kahit na kinansela niya ang kanyang numero sa gabi bago, sinabi ni Gerald kay Zack na tulungan na irehistro muli ang kanyang numero sa kanyang ID bago siya matulog. Hindi ito eksaktong mahirap na gawain. Mas maaga kaninang umaga, si Gerald ay nagpunta sa service hall upang makuha ang kanyang bagong contact number card. Magandang umaga, Gerald. Ang aking pinsan ay bumisita ngayon at pagkatapos ng kaguluhan kahapon, nagpaplano siyang humawak ng isang kapistahan para sa isang mesa sa isang restoran na malapit sa aming kolehiyo. May utang na loob ako sa iyo para sa iyong tulong kahapon. Mangyaring dumating. Ang aking pinsan ay maaaring mag-ayos ng trabaho para sa iyo. Si Harper at ang iba pa ay malayang dumalo rin. Panipi. Sa palagay ko ay magpapasa ako. Bukod, halos hindi ako tumulong sa lahat, sabi ni Gerald, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mas mahusay kang dumating kaagad, Gerald. Kung hindi man, pupunta ako sa iyong dorm upang maimbitahan ka ng personal. Sa isang seryosong tala, ang aking pinsan ay talagang nais na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo. Panipi. Well, sige. Pupunta kami sa lalong madaling panahon. Hindi maihatid ni Gerald ang kanyang sarili upang tanggihan ang paanyaya ni Naomi. Sa katotohanan, tinulungan niya talaga sila. Masarap na magpakasawa sa kanyang sarili ng isang simpleng pagkain na tulad nito ng isang beses. Ang problema ay hindi nakikipagtagpo kay Naomi. Nag-aatubili lang si Gerald upang matugunan ang kanyang pinsan. Kabanata 325. Nang dumating si Gerald, Harper, at ilang iba pa sa restoran, si Naomi ay kasama na ang kanyang pinsan, si Zylina. Nandoon din sina Cassandra, Felicity, at Yvonne. Nakaupo sa tabi ni Zylina, ay isang binata sa kanyang kalagitnaan ng 20s. Nakasuot siya ng suit at ang kanyang sapatos ay gawa sa katad. Si Zylina ay mukhang pambabae tulad ng dati. Isa siya sa mga mas natitirang tao sa lipunan, at mayroon siyang mga koneksyon sa lipunan sa buong lugar. Gerald, Harper, at marami pang iba ang nakakaalam kay Zylina dahil sa kanyang mga koneksyon sa lipunan sa kanila. Gayunman, binigyan sila ng kaalaman na si Zylina ay talagang isang taong mapagmataas. Tumulong lamang siya kay Gerald at ilang iba pa na makahanap ng mga part-time na trabaho dahil magkaibigan sila kay Naomi. Kung hindi man, hindi rin niya maligo ang isang mata sa kanila. Halika, umupo. Lahat kayo, sabi ni Zylina sa isang malambot na tinig. Sumunod si Gerald. Ano ang isang nakakatakot na kadena ng mga kaganapan, kagabi? Magkakaroon kami ng isang toast ng kaunti, ngunit bago iyon, nais kong ipakilala ang isang tao sa inyong lahat. Ang taong ito ay si Brian Merrill, at naging kaibigan ko siya pabalik mula sa high school. Siya ang pinuno ng koponan ng Criminal Investigation Team sa Mayberry at siya rin ang tumawag para sa tulong kahapon. Panipi. Masayang makilala ka, Brian. Maraming salamat sa pag-save sa amin. Sabi ni Yvonne. Matapos mapagtanto kung sino si Brian, hindi maiwasang mapigilan siya ni Yvonne. Malugod ka. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa inyong lahat. Matapos mahuli ang mga sospek kahapon, nagawa naming matuklasan ang isang mas malaking kaso ng kriminal na kasangkot sila. Kung hindi ito para sa iyo, hindi namin maaaring magkaroon ng pagkakataon na ibagsak ang gayong makapangyarihang tao tulad ni Jake. Panipi. Ngumiti si Brian matapos ang kanyang pangungusap. Tingnan kung gaano siya kagalang-galang, Naomi. Magkaroon ng isang toast kasama ang nag-save sa iyo. Panipi. Nang makita na ang kanyang pinsan ay hindi gumanti ng naaangkop, kinuha ito ni Zylina sa kanyang sariling mga kamay upang paalalahanan agad ang kanyang pinsan. Oo, bukod sa pagpapasalamat kay Brian, nais ko ring pasalamatan si Gerald. Kung hindi ito para sa kanya, baka hindi tayo may save sa oras. Sabi ni Naomi.
Pagkatapos ng lahat, kung hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol sa tawag, na nakakaalam kung ano ang magiging sa kanila. Ano ang ginagawa mo, Naomi? Sinabi ko sa iyo na pasalamatan si Inspector Merrill, hindi si Gerald, sabi ni Zailina, bahagyang hindi nasisiyahan. Tama si Zailina, ano ang ginawa ng mahirap na tao? Sinabi niya na ilulunsad niya ang isang ulat ng pulisya ngunit dapat ay masyadong natigilan siya upang gumawa ng anuman. Kung hindi siya ginulo ni Zailina o tinawag na Inspector Merrill, lahat tayo ay maaaring patay na ngayon. Sabi ni Yvonne. Umiling-iling si Brian at tumawa. Well, sinabi, kung may tatanggap ng aming pasasalamat, dapat itong Zailina at Inspector Merrill. Magkakaroon ako ng tsaa sa halip na alak, ngunit payagan akong mag-toast sa iyo. Dahil nabigo akong protektahan si Naomi at ang iba pa, uminom muna ako. Sabi ni Cassandra habang ngumiti siya. Maliwanag, wala siyang pakialam kay Gerald. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, nadama ni Naomi na may isang bagay. Napagtanto niya na si Brian ay hindi lumitaw sa buong kanilang pagluwa sa araw bago. Sa isa pang tala, si Leopold ay malinaw din na mas malakas kaysa kay Brian sa mga tuntunin ng parehong aura at lakas. May isang bagay na tiyak na mali. Bilang karagdagan sa iyon, nadama ni Naomi na bahagyang may sakit na pagdinig kung paano patuloy na kinutya ang natitira kay Gerald. Naomi, alam ko na mayroon kang isang mahusay na relasyon kay Gerald. Paano ito, gagamitin ko ang aking mga koneksyon upang subukan ang paglanding sa kanya ng isang trabaho na may mga benepisyo. Ang isa na kasama ang endowment insurance, medical na seguro, seguro sa kawalan ng trabaho, seguro na may kaugnayan sa pinsala sa trabaho, at kahit na seguro sa panganganak. Sabi ni Zailina, ayaw niyang ipahiya ang kanyang pinsan. Totoo ba iyon, pinsan? Paano ang tungkol sa isang trabaho sa lahat ng mga nakaraang pag-iingat pati na rin ang mga pondo sa pabahay? Tanong ni Naomi. Mahirap iyon. Ang mga natitirang kumpanya lamang ang nagbibigay ng kanilang mga empleyado ng mga pondo sa pabahay sa mga araw na ito. Sa Gerald, maaaring medyo mahirap na ayusin ang naturang kumpanya na dalhin siya. Gayunpaman, susubukan ko ang aking makakaya. Sabi ni Zailina bago umubo ng bahagya. Ito ay medyo halata na siya ay hindi tuwirang nagsasabi na si Gerald ay malinaw na hindi may kakayahang iyon. Tama si Zailina. Kung si Gerald ay pumasok sa isang natitirang kumpanya, marahil siya ay maaaring maging hadlang sa iba pang mga empleyado. Sinabi ni Ivan nang walang pag-filter ng kanyang mga salita. Totoo iyon. Ang pinakamahusay na magagawa niya ay ang papeles o maging isang manggagawa sa opisina na ibinigay sa kanyang pagkatao. Hindi talaga siya magagawa at kahit na ang tagapayo ay sasang-ayon, sabi ni Felicity habang umiling-iling siya, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nadama ni Gerald ang pigsa ng kanyang dugo nang marinig niya ang lahat ng mga pang-iinsulto. ito, nangyayari ito sa bawat oras. Ito ay halos kung naubusan sila ng mga paksa upang sabihin kung hindi nila ako pinaglaruan. Kudlit. Oo naman, ako ay isang matapat na tao bago ito, ngunit hindi ito nangangahulugang bobo ako. Ako ay matapat lamang dahil wala akong maraming pera o kapangyarihan. Gerald fumed galit sa katahimikan. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sumulyap dito upang makita kung sino ang tumatawag, nakita niya na ito ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palayo sa kanila bago pumili. Kabanata 326. Kapatid na babae, ano? Bro, abala ka ba? Ang isang butler at ilan sa aking mga subordinate ay lumapag sa paliparan ng Mayberry sa lalong madaling panahon. Maaari mo bang maghanap ng isang tao upang kunin ang mga ito? Inayos ko ang iba pang mga gawain para makitungo sina Zack at Michael. Kakailanganin din nila ang isang buhay na espasyo, kaya mangyaring maghanap ng isa para sa kanila. Panipi. Sige, walang problema, sabi ni Gerald habang tumango siya sa kanyang sarili. Ito ay talagang ang unang pagkakataon na si Gerald ay nakikipag-ugnay sa kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Narinig niya ang kanyang kapatid na si Chuckle. Pupunta ako doon sa araw pagkatapos bukas. Maaari tayong magkita noon, kapatid lang at kapatid na babae. Ngumiti si Jessica matapos sabihin iyon. Na-miss din siya ni Gerald. Matapos makipag-usap ng kaunti, sa wakas ay nag-hang up si Gerald. Dahil abala sina Zack at Michael, mas mahusay na hindi sila ginulo ni Gerald. Sino ang maaari kung italaga ang gawain? Sinaksak niya ang likuran ng kanyang ulo tulad ng naisip niya. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang umalis lamang sa restoran dahil si Felicity at ang iba pa ay naroon pa rin. Napagpasyahan niya na mas mainam na kunin lamang ang mga ito mula noong sila ay mga butler ng kanyang kapatid. Nodding sa kanyang sarili, muling pumasok sa restoran at sinabi kay Naomi na siya ay abala, kaya diretso siyang umalis. Si Gerald ay tila medyo abala. Sabi ni Zailina sarcastically.
Mabuting inanyayahan kita sa isang pagkain ngayon at inaangkin mo na abala ka. Gaano ka manggahas? Akala ni Zylina sa kanyang sarili. Sigurado ako na naramdaman lamang niya na naririto siya, na mahirap na katulad niya. Nagsasalita kung saan, Brian. Nakita namin ang isang gwapong taong may buhok na puting kahapon. Anong posisyon ang hawak niya? Tanong ni Ivan sa sandaling iyon. Matapat, nag-usisi din ako. Patuloy kang pinag-uusapan ang tungkol sa isang gwapo na may buhok na puting tao sa isang Maybach, ngunit ang paghuhusga mula sa iyong paglalarawan, imposible na ang gayong tao ay mula sa aming koponan ng pulisya, sagot ni Brian na medyo awkwardly. Ang higit na narinig niya mula sa mga batang babae, mas nadama ni Brian na may isang bagay. Ang koponan ng pulisya ay tiyak na nagpatakbo ng isang malaking misyon sa gabi bago. Ang misyon ay sapat na malaki hanggang sa kung saan may mga alingaw-ngaw na ang mga superior mula sa lalawigan ay dumating din upang mag-imbestiga. Sa panahon ng kaguluhan, nakatanggap si Brian ng isang tawag mula kay Zylina, na inaangkin na ang kanyang pinsan ay inagaw kasama ang 3 iba pang mga batang babae. Ang ulat ay halos kapareho sa kaso na kanilang pinangangasiwaan ng gabi bago. Sinabi sa kanya ni Brian na huwag mag-alala at sinabi na ang pulisya ay gagawa ng agarang pagkilos. Gayunpaman, sa oras na nakarating siya sa lugar kasama ang kanyang malaking koponan, nahuli na ang mga kriminal. Ang mga hostage ay nailigtas pa, at matagal nang umalis sa eksena. Dahil sa kanyang rango, hindi siya pinahihintulutan na magmukhang malayo sa bagay na ito. Ito ay nakaramdam ng kakaiba sa kanya na ibahagi ang pagkain na iyon dahil alam niya na wala siyang nagawa upang mailigtas sila. Ang alam niya sa ngayon, ay mayroong 2 pangkat ng mga tao na lumahok sa misyon ng pagliligtas ng mga batang babae. Nandoon lang siya sa oras upang linisin ang gulo. Hindi siya mula sa pangkat ng pulisya. Ipagpalagay ko na, tila imposible para sa isang pulis na magmaneho ng isang Maybach, tugon ni Ivan, nakakagulat. Kaya ang sinasabi mo ay hindi ka ang nag-save sa amin, Inspector Merrill. Tanong ni Cassandra sa pagkabigla. Bakit napakahirap na makarating sa ilalim ng bagay na ito? Teknikal na pagsasalita, hindi kami. Sa oras na nakarating kami sa eksena, na-save ka na. Kayong mga batang babae ay naiwan pa sa puntong iyon. Paliwanag ni Brian habang ngumiti siya. Ibinahagi lamang niya ang ilang mga magaspang na detalye sa kanila. Ang kailangan lang nilang malaman ay hindi talaga siya nagawa upang mailigtas sila. Kaya pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na iyon, bumalik kami sa isang parisukat. Sino ang eksaktong iyon ay sumagip sa amin? Lahat ng 4 na batang babae ay natigilan muli. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Felicity. Oo, sino ito? Panipi. Magandang araw, miss. Ako ay bahagi ng serbisyo ng customer mula sa Rex suit na punong barko. Bumili ka ng suit mula sa amin kahapon. Gayunpaman, ang iyong kasintahan ay dumating kagabi upang bumili ng isa pa sa eksaktong parehong suit. Mayroon lamang kaming isang mas maliit sa stock, ngunit iginiit niya na bilhin ito. Ang ilang mga nababagay sa kanyang laki ay dumating ngayon at nagtataka kami kung nais niyang palitan ang suit na binili niya kagabi para sa isang ito. Tinatawagan ka namin dahil nagmamadali siya kagabi, hindi namin makuha ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Panipi. Boyfriend. Ang ibig mong sabihin Gerald. Hindi siya boyfriend ko. Bakit siya bumili ng 2 demanda? Si Ivan ay nagtanong ng malakas, lubos na nalilito. Narinig din ni Cassandra ang pag-uusap at pantay na nagulat. Nangangahulugan iyon, ang suit na natagpuan namin sa silid ni Gerald kahapon ay hindi ang binili para sa kanya ni Felicity. Niloko niya kami. Ngunit bakit siya? Kaya, ang Amerikana na natagpuan namin sa kotse kagabi, ito talaga. Panipi. Nang walang babala, nagsimulang mag-gargle si Cassandra. Kabanata 327. Ito ba ay Gerald lahat? Wala nang ibang paliwanag si Cassandra, lalo na nang may ugnay niya ang kaganapang ito sa nauna tungkol sa power bank. Si Gerald ay talagang isang kakaibang tao. Nabuhay siya ng isang napakalihim na buhay. Sa pag-iisip pabalik, si Gerald ang unang natutunan tungkol sa insidente noong una akong dinala sa hotel. Dahil sa kanya, naligtas ako sa oras. Kudlit. Natagpuan ko rin ang power bank ng Gerald sa kotse ni Flynn. Ang parehong nangyari sa oras na ito. Si Gerald ang unang napagtanto na ang kasawian ay nangyari sa amin, na humantong sa 4 sa amin na naisave sa nick ng oras. Maging ang Amerikana at telepono ni Gerald. Kudlit. Sa una, tila na si G. Crawford ang nag-orkestra sa lahat ng ito, ngunit sa oras na ito, ang kanyang pansin ay napunta kay Naomi. At si Gerald ay kasalukuyang may magandang relasyon kay Naomi. Pinalupan niya ang vice-presidente ng Union ng mag-aaral sa ibang araw. Ano ang nangyari sa huli? Pag-isipan mo ito, magalang ang direktor ng departamento kay Gerald. Kudlit.
Mayaman siya ngayon at hindi natin alam kung paano o kailan ito nangyari. Ngunit pinakamahalaga, ibinahagi ni Gerald ang parehong apelyido kay G. Crawford. O Diyos, kung si Gerald talaga si G. Crawford, ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan ngayon. Kudlit. Ang mukha ni Cassandra ay naging mapatla habang natapos ang kanyang mabangis na pag-iisip. Kahit na si Felicity at ang iba pa ay nakakakuha ng hanggang sa parehong conclusion. Naiwan silang ganap na nagtaka. Ay, Gerald talagang G. Crawford. Kung gayon siya rin ang ordinaryong tao. Tanong ni Felicity sa isang nerbiyos at mababang boses. Hindi ko alam, ngunit malamang na mangyari iyon. Sabi ni Cassandra, mahina ang boses niya. Ngunit hindi tayo dapat kinakabahan. Maaari nating obserbahan ng lihim si Gerald hanggang sa sigurado tayo sa kanyang pagkakakilanlan. Maaari nating magpasya kung ano ang gagawin tungkol dito. Sinabi ni Cassandra, sinusubukan na pakalmayan ang sarili. Hindi kailanman nangyari sa kanya na siya ay magtatapos sa pag-ibig kay Gerald. Ang pagkain ay naging kakaiba na may maraming mga batang babae na puno ng pagkabalisa. Samantala, si Gerald ay nasa villa na. Sinimulan niya ang makina ng kanyang high-end na limousine bago magmaneho upang kunin ang butler ng kanyang kapatid at ang iba pang mga subordinate. Narinig niya na ipinadala sila ng kanyang pamilya, at na ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang pribilehiyong katayuan sa kanyang pamilya. Si Gerald ay hindi pa sumakay ng eroplano dati, kaya hindi niya alam kung ano ang hitsura ng isang gate ng pagdating sa paliparan. Kailangan ba niyang mag-sign up at maghintay sa gate ng pagdating? Pinarode niya ang limousine sa labas lamang ng gate ng pagdating. Hindi niya talaga ma-park ang kanyang limousine kahit saan pa. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang mensahe sa butler sa pamamagitan ng contact number na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Naglalaman ito ng numero ng plaka ng lisensya ng kotse. Hindi masyadong nagtagal, sinimulan ni Gerald ang pagsisisi sa paradahan doon. Maraming mga kabataan, lalo na ang mga batang babae, ay gumagala sa kanyang limousine. Ang ilan ay kumuha pa ng mga litrato ng grupo. Nakaupo sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Gerald na labis na hindi mapakali at awkward. Habang nangyayari ito, isang pangkat ng 4 na lumakad ang mga pintuan ng pagdating. Hindi mo ba sinabi na si G. Crawford ay magpapadala ng isang tao upang kunin kami? Nasaan siya? Tanong ng babaeng boses. Ang isang mabait na matandang lalaki na may puting buhok ang nanguna. Kasunod sa likuran, ay isang bata at buhay na batang babae na tila alinman sa 18 o 19 na edad. Kahit na sa likuran, ay isang pares ng kambal. Ang parehong mga kapatid ay tila nasa kanilang 30s at pareho silang nagsuot ng mga demanda. Gayunpaman, kahit na hindi ito ganap na burahin ang katotohanan na silang dalawa sa kanila ay mukhang pantay na malakas at mabangis. Ang dalawa ay tila kumikilos bilang mga bodyguard para sa lolo at apo. Oo, si G. Crawford ay magpapadala ng isang tao dito upang kunin kami. Nakatanggap lang ako ng numero ng plaka ng kotse. Drake, Tyson, pumunta suriin kung narito ang aming pagsakay. Panipi. Kaagad, G. Kendall. Ang dalawang gwardya pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa paligid. Lolo, nakagawa ako ng ilang pananaliksik, at tila ang pagkain dito ay sa halip ay espesyal. Ayos lang ba kung susubukan ko ang ilan sa aking sarili sa ibang pagkakataon? Tanong ng batang babae. Siya ay lumitaw na higit pa sa malikot na bahagi habang nakiusap siya sa kanyang lolo. Kami ay mananatili sa Mayberry para sa isang habang. Maaari mong kainin ang nais mo. Panipi. Habang tinapos niya ang kanyang pangungusap, bumalik ang mga kapatid. Natagpuan nila ang limousine. Nang makarating sila doon, nandoon si Gerald na naghihintay sa kanila. Habang si Gerald ay malapit nang lumabas sa kotse upang ipakilala ang kanyang sarili, narinig niya na nagsasalita ang batang babae. Sabihin mo si Lolo, napakagwapo ba ni G. Crawford? Si Miss Crawford ay tulad ng isang kaakit-akit na ginang, tiyak na siya ay gwapo na maganda siya. Panipi. Naririnig iyon, si Gerald ay naging bahagyang napahiya upang ipakilala ang kanyang sarili. Kabanata 328. Mr. Ang Crawford ay talagang, sobrang gwapo. Gayunpaman, hindi mo dapat sabihin na walang kaparerekan kapag nakilala mo si G. Crawford mamaya, Dorothy. Kontrolin din ang iyong kalabasa. Maaaring sambahin at masira ka ni Miss Crawford, ngunit paano kung hindi mo sinasadyang galit siya? Maaaring hindi kita matulungan. Alam mo kung magkano ang isang pag-uugali na mayroon ka. Panipi. Sige. Alam mo, tinanong ko sa paligid at nalaman na kahit na si G. Crawford ay isang taong nakalaan, siya ay isang masamang tao sa loob. Lumilitaw siyang maraming asawa. Itinapon ng batang babae ang kanyang dila bago ngumisi. Ikaw malikot na batang babae. Sinasampal kita kung sasabihin mo ulit iyon.
Saan mo narinig iyon? Panipi. Totoo ito. Halos lahat ng mga kabataan na naninirahan sa North Bay ay pinag-uusapan ito. Narinig ko rin na siya ay isang promiscuous na lalaki na nakakuha ng maraming kababaihan na buntis dito. Sinabi nito na ang sinumang nakakasakit sa kanya ay magtatapos na mabuntis kaya natatakot ako sa kanya. Sabi ni Dorothy habang tinapik niya ang kanyang tiyan. Nakikita ko na ang mga batang walang alam na bata ay talagang ginagawa para sa. Paano nila maikalat ang mga walang basang chismis tungkol kay G. Crawford? Tunay na preposterous. Dorothy, sinabi sa akin ni Miss Crawford na si G. Crawford ay isang napaka-mabait na tao. Ang mga batang iyon ay mapang-akit na mga kumakalat ng chismis. Walang kaparerekon, lahat ng ito. Mas mahusay kang tumigil sa pakikipag-usap sa kanila. Panipi. Si Miss Crawford ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pupurihin siya kahit anong gawin niya. Panipi. Iyon ay sapat na ikaw ay malikot na batang babae. Panatilihin ang iyong bibig. Galit na sinabi ni G. Kendall. Ito ay pagkatapos ay napansin nila na si Gerald ay nakatayo sa likuran nila, ang kanyang mukha ay nag-flush. Tahimik niyang lumabas ang limousine at umiikot sa paligid nito habang sila ay nag-uusap. Tiyak na hindi niya maipakilala ang kanyang sarili ngayon matapos marinig ang lahat ng sinabi niya. Paano at saan nagmula ang mga alingaw-ngaw na ito? Magandang araw maliit na kapatid. Ang aking paghingi ng tawad, ang aking apo dito ay hindi alam ang tungkol kay G. Crawford. Huwag kang mag-alala, wala siyang tunay na hangarin na hatulan si G. Crawford. Maaari ka bang maging chauffeur ni G? Crawford. Tanong ni G. Kendall habang ngumiti siya. Alam ng butler na siya ay subordinate ni G. Crawford at bilang si G. Crawford ang tagapagmana sa Crawfords, ang kanyang katayuan ay tiyak na mas mataas kaysa kay Jessica. Kahit na siya ay isang driver lamang ni G. Crawford, ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi mababa. Sa kung gaano kalakas ang pagsasalita ni Dorothy, walang alinlangan na narinig ng chauffeur ang bawat salita nito. Nakalulungkot, napakaraming tao sa pamilya na nagchismis tungkol sa kanya. Ang ilan ay nagsabing siya ay isang mapagpakumbaba at nakalaan na tao. Ang iba ay nagbahagi ng mga talento na siya ay sa halip, isang promiscuous na tao. Habang maraming naruroon upang purihin siya, marami pa ang sapat na matapang upang mangutya sa kanya. Hindi maiiwasan na siya ay walang chismis tungkol sa, lalo na dahil siya ang hinaharap na tagapagmana ng malakas na Crawfords. Hindi. Ako? Tinapos ni Gerald ang kanyang pangungusap ng maaga, isang mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Narinig talaga ni Gerald ang lahat ng sinabi ni Dorothy, at hindi niya maihatid ang kanyang sarili upang ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inaangkin ng mga tao na ginagawa ko ang mga kababaihan na nakakasakit sa akin na buntis. Para bang magagawa ko iyon? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ng mga kababaihan sa Mayberry University ay mabubuntis na dahil ang lahat ng mga ito ay patuloy na pinaglaruan ako. Kudlit. Ang mga bagay ay tiyak na magiging awkward kung sinabi niya sa kanila kung sino talaga siya sa puntong ito. Habang iniisip niya ang kanyang sarili, ang batang babae ay sumigaw, napakaganda. Dahil ikaw ang kanyang driver, dapat kang pamilyar sa lugar na ito. Dalhin mo ako sa isang lugar na naghahain ng espesyal na pagkain sa Mayberry. Dahil matagal ka nang narito, dapat mong malaman kung nasaan ang pinakamahusay na pagkain, di ba? Tanong ni Dorothy na excitedly. Siyempre, sa katotohanan, si Gerald ay hindi talaga nasiyahan sa alinman sa mga espesyal na pagkain sa Mayberry. Tiyak na hindi niya kayang bayaran ang alinman sa mga pagkain dito sa nakaraan. Tumawa si Dorothy kay Glee. Kung gayon ito ay naayos. Dalhin mo ako sa isa ngayon. Sigaw niya. Sapat na iyon, Dorothy. Itigil ang pag-arte ng labis. Kung dadalhin ka ng driver ng pangangaso ng pagkain, sino ang magmaneho ng kotse? Sinabi ni G. Kendall, isang natalo ng ngiti sa kanyang mukha. Si Drake at Tyson ay kasama na sa iyo, Lolo. Matagal na akong inaasahan sa araw na ito. Mangyaring hayaang samahan ako ng driver. Ito ang magiging gamutin ko ngayon. Panipi. Mangyaring sumang-ayon doon. Kung hindi ka, sasabihin ko kay G. Crawford bawat solong alingaw-ngaw na narinig ko tungkol sa kanya sa sandaling magkita tayo. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya na mabuntis din ako. Sigaw ni Dorothy. Bamantong hininga si G. Kendall. Ang apo na ito ng kanyang ay hindi mapigilan. Umiling-iling, ngumiti siya habang sinabi niya, sumuko ako. Little brother, paano ito? Dapat nating mahanap ang Wayfair Mountain Entertainment mula sa kung nasaan tayo ngayon. Pupunta tayo sa ating sarili. Samantala, maaari mo bang samahan ang aking apo at dinala siya sa isang kasiyahan? Ipapaliwanag ko ng personal si G.
Crawford. Panipi. Magagawa ko iyon, sabi ni Gerald habang kiniskis niya ang likod ng kanyang ulo. Bumantong hininga siya sa loob. Sa una, nais niyang makipagkita sa mga tao mula sa kanyang pamilya ng maayos. Sa kasamaang palad, hindi iyon mangyayari, nakikita kung gaano kaina ang kanyang reputasyon at imahe na sa kanila. Sinabi mo na sasalubungin mo ako, ngunit inalis ko si Dorothy sa pangangaso ng pagkain. Sino ang eksaktong makakasalubong mo? Kudlit. Ito ay nakakakuha ng masyadong convoluted, maaari ko ring ibunyag ang aking pagkakakilanlan ngayon. Tunay na G. Kendall, ako. Ito siya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang babaeng tinig sa labas ng paliparan. Ito ay parang tinig ng isang tao na sa wakas ay nakahanap ng isang tao na kanilang hinahanap pagkatapos ng mahabang paghihirap. Liara, sino yun? Humph. G. Ray. Siya ang nagpalo sa akin at tumulong. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong tanggapin sa ospital. Sinabi mong maghihiganti ka para sa akin pagkatapos mong bumalik sa aming tinubuang bayan. Narito siya ngayon. Sigaw ni Liara na nasa sabik, ang kanyang mga mata ay halos nakaumbok at dugo. Sa likuran niya, ay isang pangkat ng mga angkop na bodyguard. Mayroong maraming mga marangyang itim na Mercedes-Benz na mga kotse na nakapark din sa pagbubukas ng exit. Nakatayo sa tabi niya ay isang tao na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Isang lalaki na nakakaakit ng atensyon ng walang katapusang bilang ng mga batang babae. Ito ay walang iba kundi si William. The asterisk man ito. Sigurado ka bang iyon ang Liara? Panipi. Pagkatapos ay itinapon ni William ang kanyang salaming pang-araw sa gilid na nakasisilaw kay Gerald. Kabanata 329. Palibutan sila kaagad. Habang hinahaplos ni William ang kanyang order at kumala sa kanyang kamay, 10 mga bodyguard ang agad na nagmamadali patungo sa kanila. Si Gerald at ang 4 na iba pa ay nakapaligid. Sa likuran ni William, tumayo ang isang matibay na lalaki. Siya ay mukhang halos 30 at nagsuot din ng isang pares ng salaming pang-araw. Hanggang sa puntong ito, wala siyang sinabi. Ang kanyang mga braso ay tumawid at halos kalahati ng kanyang mukha ay tila nakaranas ng malubhang mga scars ng paso. Mukha siyang nakatago na maging matapat, at siya ay lumitaw na personal na bodyguard ni William. Humph! Ang mga kaaway ay palaging nakasalalay upang magkita muli. Ilang araw na lang kaya sigurado ako na hindi mo pa ito nakita. Sigaw ni Liara habang kumapit siya sa braso ni William at dahan-daang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit at kung ang isang tao ay maaaring pumatay sa isang tao na may malamig na mga glares lamang, si Gerald ay tiyak na mamamatay sa ngayon. Si Liara, para sa isa, ay nais na maging totoo. Nais niyang pahirapan at patayin si Gerald gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mula sa isang murang edad, siya ay nasamsam na bulok ng lahat sa paligid niya. Hindi pa siya nasaktan dati. Ito ay isang pagdurog na suntok sa kanyang pagmamataas nang siya ay binugbog sa harap ng iba sa ibang araw. Siya ay masyadong napahiya upang sabihin sa iba tungkol dito, ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog sa restaurant sa ibang araw at basa ang kanyang sarili. Ito ay lampas sa nakakahiya para sa kanya, at lahat ito ay dahil sa B***star na ito. Kaya't binugbog mo ang aking babae, ha? Ikaw B***starred. Tiyakin kong haharapin mo ang mga kahihinatnan ngayon. Basagin muna ang kanyang mga paa. Sisire namin ang natitirang bahagi ng kanyang pamilya mamaya. Inutusan si William. Matapos ang nangyari noong isang araw, si William ay bumalik sa bansa upang makapagpahinga ng ilang araw. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natagpuan niya ang kanyang sarili na nagmamadali pabalik sa Mayberry matapos marinig na ang kanyang kasintahan ay binugbog. Para sa mga nang-ahas na masaktan si William, ang pagparusa lamang sa nagkasala lamang ay isang pagpapala. Karaniwan, titiyakin ni William na ang buong linya ng pamilya ng nagkasala ay nagdusa din. Sa mga mata ni William, ang pamilya ni Gerald ay hindi nagagamot ng iba. Kaagad pagkatapos ng kanyang utos, 2 bodyguard ang sumugod at tinangka na kunin ang mga balikat ni Gerald. Bago nila magawa ito, nakaramdam si Gerald ng isang gust ng hangin sa likuran niya. Sa isang split segundo, ang 2 bodyguard ay itinapon sa lupa ng madali tulad ng 2 sako ng patatas. Si Drake at Tyson ay nakatayo sa likuran ni Gerald sa buong oras na ito at ngayon silang dalawa ay nagpatuloy. Ang kanilang mga aksyon ay napakabilis na si Gerald ay bahagya na napansin ang mga ito na lumipat upang maihatid ang mga gwardya. Si G. Kendall ay ngumiti lamang ng mapait habang pinapanood niya ang eksena na naglalaro sa harap niya. Tumingin siya kay Gerald at nagbuntong hininga ng isang ngiti. Maliit na kapatid, ito ba ang iyong mga kaaway? Tumango si Gerald, isang ngiti na bumubuo sa kanyang mukha. Oo, mayroon kaming ilang mga salungatan, aniya bago nagsimulang tumawa.
Hindi na siya natatakot kina William at Liara. Ang iyong mga kaaway ay mga kaaway ni G. Crawford at ang kanyang mga kaaway ay atin. Drake, Tyson, iiwan namin ito sa iyo, sabi ni G. Kendall habang siya ay ngumiti habang tumango. Si Dorothy ay nakatayo sa tabi ni G. Kendall at ngumiti din siya. Oh, isang paggamot. Ito ay isang mahabang panahon mula nang makita ko sina Drake at Tyson na nakikipag-away. Sigaw ni Dorothy. Pareho silang tila napakalakas, sabi ni Gerald habang napansin niya ang kanilang mga martial arts stances. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan na mayroon siyang napakalakas na mga bodyguard sa ilalim niya. Siyempre sila. Pareho silang mga sergeant majors na may mahusay na reputasyon sa kanilang oras sa hukbo. Alam mo, kung sasabihin mo ang pangalan ni Drake sa mga gangster na naninirahan sa ibang bansa, magsisimula silang mangangibabaw sa takot. Sabi ni Dorothy smugly. Pareho silang may utang na loob sa Crawfords. Matapos silang umalis sa hukbo, dumating sila upang magtrabaho para sa kanila. Habang inutusan sila ng Panginoon na umalis sa Miss Crawford, makikinig lamang sila kay G. Crawford mula ngayon. Ipinaliwanag ni G. Kendall. Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Kaya tila ang kanyang pamilya ay nagpadala ng 2 sargento majors upang maging kanyang mga bodyguard. Una niyang naisip na pareho sina Flynn at Leopold na may kakayahang. Nagulat ito sa kanya na makita na ang parehong Drake at Tyson ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang kanilang mga ekspresyon ay bahagyang nagbago kahit na sino at kung gaano karaming mga kalaban na laban sa kanila. Ang bawat suntok at sipa ay kinakalkula at maaari nilang hampasin ang mga mahina na lugar ng mga kalaban. Sa mata ng isang mata, ang lahat ng mga bodyguard ni William ay nabulabog sa lupa. Ano? Habang sina William at Liara ay nasmog sa simula, nawalan sila ng mga salita ngayon. Ang dalawang ito ay orihinal na mga bodyguard ng tatay. Ang mga ito ay napapanahong mga profesional, iyon ay sigurado na naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Kabanata 330. Ay tumagal ng mas mababa sa 10 segundo para sa kambal na ganap na ibagsak ang 10 gwardya. Paano ito posible? Kaya't napagpasyahan mong magulo sa Crawfords. Kulang ka ng pangkaraniwang kahulugan, bata. Talunin ang ilang kahulugan sa iyo. Sinabi ng kambal na nagkakaisa habang naglalakad sila patungo kay William ng dahan-dahan, malamig na ngumiti sa kanilang mga mukha. The asterisk man ito. Carl. Kunin mo sila. Siguraduhin na hindi sila maaaring tumayo pagkatapos mong magawa sa kanila. Panipi. Nagulat si William. Sa una, naisip niya na ang paghihiganti para sa kanyang babae ay magiging isang madaling gawain. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang pagkakaroon ng kanyang mga gwardya na si Gerald. Hindi pa niya inaasahan na si Gerald ay magkakaroon ng 2 dalubhasang bodyguard sa kanya. Napilitan siyang mag-order ng kanyang trump card upang gumawa ng isang paglipat. Si Carl ay ang bodyguard na nakatayo sa likuran ni William sa lahat ng oras na ito. Kahit na tinitingnan niya ang lahat ng malubhang scars ng burn sa kanyang mukha, nagsimula siyang manginig nang makita niya na papalapit sina Drake at Tyson. Hindi ito sa takot, ngunit isang kakaibang damdamin sa kanyang puso na hindi niya lamang mapigilan. Tumayo siya sa harap ni William. Maaari mo akong patayin, ngunit mangyaring hayaang umalis si G. Pray na hindi nasugatan, mahinahon na sabi ni Carl. Tumigil sina Drake at Tyson sa isang maikling sandali at tumingin sa isa't isa bago ayusin muli ang kanilang tingin kay Carl. The asterisk man ito. Hindi kita hiniling na ibigay ang iyong sarili upang mamatay. Talunin mo sila na nakatago ka ng tao. Gaano ka manggahas na sumuwi sa akin? Panipi. Sa sandaling iyon, isang malakas na tinak ang narinig. Sinuntok ni William si Carl ng diretso sa pisngi. Si Carl ay hindi nang ahas na yumigtad at ang sulok ng kanyang labi ay nagsimulang dumudugo. Anong basura ng espasyo? Walang silbi. Sigaw ni Liara bago niya sinampal si Carl sa kabilang pisngi. Idiot ka! Inutusan ka namin na maghayganti sa amin, hindi takpan para sa amin upang makatakas kami. Patuloy na nagagalit si Liara sa kanyang isipan. Mr. Rai? Miss Liara? Mangyaring umalis ka agad. Hindi ako tugma para sa kanila, sabi ni Carl na mahinahon muli. F*** na. Hindi ka ba makapangyarihan sa iyong sarili? Ito ay isang basura na pinananatili ka ni tatay. Kapag bumalik kami, magsisimula kang magdala ng isang dustbin sa paligid mo araw-araw at saan ka man pumunta. Panipi. Hindi kailanman nangyari kay William na si Carl ay sumuko ng madali. Siya ay naging bahagyang kinakabahan ngayon. Pagkatapos ay itinuro niya kay Gerald at ang iba pa. Hoy B****. Hindi ako handa ngayon. Kung ikaw ay sapat na matapang, gumawa ng isang appointment. Makikipagkompetensya kami sa bawat isa noon. Panipi. Napansin ni William na parami ng parami ang mga tao na nakapaligid sa kanila.
Alam niya na siya ay mapapalo o mapahiya kung magpapatuloy siyang manatili dito ng mas mahaba. Napansin ni Gerald na nakatingin sa kanya si G. Kendall. Alam ni Gerald na nangangahulugan ito na gagawa siya ng pangwakas na desisyon. Sa pag-iisip tungkol dito, naintindihan niya ang proseso ng pag-iisip ni G. Kendall. Dahil siya ay dapat na driver ni G. Crawford, kung siya ay nasa problema, gayon din si G. Crawford. Kasalukuyan siyang gaganapin ang pinakamataas na posisyon upang gawin ang pangwakas na sabihin. Oo naman. Maaari nating talakayin ang mga detalye ng aming tugma mamaya. Maaari kang umalis, ngunit ang babae ay mananatili sa amin ngayon, sabi ni Gerald na may malabong ngiti. Totoo na karaniwang pinapanatili ni Gerald ang isang mababang profile, ngunit hindi ito nangangahulugang siya ay tanga. Pagkatapos ng lahat, nasaktan niya ang mga Rice, at hindi na niya ito maiiwasan ngayon. Naabot ni Gerald ang conclusion na mas mahusay na ibagsak sila ng maaga upang hindi nila magagawang magdulot ng karagdagang problema sa hinaharap. Si William ay isang taong umasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kung wala ang mga Rice, siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang mga merito. Ang pagsira sa kanya ay walang ibig sabihin kay Gerald. Pagdinig ng panuntunan ni Gerald, nagsimulang maging kinakabahan si Liara. Mr. Rai, mangyaring huwag mo akong iwan sa kanila. Dalhin mo ako sa iyo. Panipi. Huwag kang mag-alala, Liara. Manatili ka lang sa kanila sa ngayon. Ililigtas kita sa lalong madaling panahon kaya maghintay para sa akin ng matyaga. Sabi ni William nang nagmamadali. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa kanyang sasakyan, sinimulan ang mga makina, at umalis kaagad. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang tumpok ng walang malay na mga bodyguard na nakahiga sa lupa. Tumango si Carl kay Drake at Tyson ng magalang bago lumingon upang maglakad papunta sa kanyang sasakyan. Frank Duncan. Parehong sumigaw sina Drake at Tyson kay Carl na malapit nang makapasok sa kanyang sasakyan. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Carl. Gayunpaman, nagkunwari siyang hindi makarinig. The asterisk man. Pareho silang magkapareho. Mukha siyang eksaktong katulad ng lalaki. Malaki ang sinabi ni Tyson, na ayos pa rin ang kanyang tingin kay Carl. Oo, kahawig niya si Frank. Ang mga mata ng kanyang hindi nagbabago. Ngunit bakit siya kailanman magiging isang bodyguard para sa gayong tao? Panipi. Hindi ko alam, at malinaw na ayaw niyang makilala ang kanyang sarili sa amin. Pareho silang nagpatuloy sa panunuya sa kanya sa mababang tinig. Pumasok si G. Kendall sa sandaling iyon. Sapat na iyon. Pag-uusapan pa namin ang tungkol dito sa sandaling makarating kami sa villa. Mataas na oras na nakilala namin si G. Crawford. Drake. Tyson. Dalhin ang babaeng iyon. Panipi. Kabanata 331. Kasama si Liara na ngayon ay nabihag, nagsimulang magmaneho si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment. Pagdating sa villa, tumawag si Gerald sa mga bodyguard na nagbukas ng mga pintuan para pumasok ang limousine. Sinabihan silang dalhin si Liara sa isang bakanteng silid at patuloy na mata sa kanya. Wow! Maliit na driver. Hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng sobrang lakas sa mga gwardya dito. Nakikinig sila sa lahat ng iyong mga utos, sabi ni Dorothy habang tumatawa siya. Mr. Crawford, narito ka. Panipi. Nakita ni Zack at Michael si Gerald na pumasok sa gusali at nagmadali silang bumati sa kanya. Binati rin nila si G. Kendall ng magalang din. Habang si Zack at Michael ay karaniwang lumilitaw na assertive sa Mayberry City, sa harap ni na Jessica at G. Kendall, sa halip ay binigyan nila ang impresyon ng pagiging regular na mga minions. Gayunpaman, hindi iyon ang nahuli ng pansin ng apat na bagong tao. Si G. Kendall, Drake, Tyson, at Dorothy ay natigilan nang marinig nila kung paano tinalakay ng dalawa si Gerald. Mr. Crawford. Panipi. Ikaw si G. Crawford. Tanong ni G. Kendall, nagulat. Iyon ang magiging akin, oo. Nais kong ipakilala ang aking sarili ng mas maaga ngunit ang sitwasyon ay hindi pinapayagan para dito, sagot ni Gerald, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. G. Kendall cough. Ang paghahayag ay kapwa nakakagulat sa kanya pati na rin nakakahiya. Pagkatapos ng lahat, nauna na nilang pinag-uusapan ang lahat ng uri ng alingaw-ngaw tungkol sa kanya ng matagal nang siya ay, medyo literal, nakaupo sa tabi nila sa limousine. Upang isipin na ang casual na bihis at introvert na tao ay talagang G. Crawford. Tila na kung ano ang sinabi sa kanya ng panganay na binibini. Panipi tuldok. Nakikita ko. Kaya, ikaw si G. Crawford. Sabi ni Dorothy. Kahit nauna siyang komportable na makipag-usap kay Gerald dahil sa kung gaano katapat ang isang tao na tila, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigla sa paghahayag.
Dahan daw ang tumango si Gerald, isang wry smile sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Gerald ang mas kaunting reaksyon. Ang nagawa ay tapos na at ang apat ay humantong sa isang hapunan sa hapunan na inayos ni Michael. Ang 5 pagkatapos ay dahan daw ang nakilala ang isa't isa habang kumakain sila at uminom. Mr. Si Crawford, ang panganay na binibini at ang Panginoon ay nagpadala sa amin dito upang maipasa ang isang mahalagang anunsyo. Naniniwala ako na ang bagay na ito ay dinala ng maraming beses sa pagitan mo at ng panganay na binibini, paliwanag ni G. Kendall ng magalang. Habang ang panganay na binibini ay nakumpleto ang kanyang pagtatasa 6 na taon na ang nakalilipas, sa iyo ay opisyal na magsimula ngayon. Napagpasyahan ng pamilya na auction off ang Mayberry Commercial Street na una ng kabilang sa iyo at sa panganay na binibini. Kapag kumpleto ang auction, bibigyan ka ng isang eksklusibong pag-aari. Sa nasabing pag-aari, kakailanganin mong lumikha ng isang ganap na bagong pangkat upang tumakbo sa Mayberry City. Kailangan mong kontrolin at paunlarin mo rin ito. Panipi. Ito ay walang bago kay Gerald. Sa kabaligtaran, dati nang sinabi ni Jessica kay Gerald tungkol dito, maraming beses. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pagtatasa sa loob ng mahabang panahon ngayon. Ang kanyang nakaraang talakayan upang mag-set up ng 2 proyekto sa ilalim ng kanyang pangalan, ang mga ito ay pambihirang Live at York North Mountain, ay naaprubahan na. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang pamilya ay auction mula sa Mayberry Commercial Street. Habang naiintindihan ko na ang layunin ay upang makabuo ng isang bagay sa aking sarili, ang Mayberry Commercial Street ay napakakapaki-pakinabang. Mayroon bang kailangan upang auction ito? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Naranasan ni Gerald ang maraming bagay doon at nagbigay ng ilang sentimental na halaga sa kanya ngayon. Bueno, ang kita na nakuha ay ginamit lamang upang masuri ang pareho mo at ang panganay na binibini. Ang pamilya ay hindi maaaring payagan ng tulad ng isang maliit na grupo na mabuhay magpakailanman. Gayunpaman, G. Crawford, kung gusto mo talaga ang lugar, maaari mo itong bilhin muli sa hinaharap para sa iyong sariling libangan at paglilibang. Hindi talaga maiintindihan ni G. Kendall ang kahulugan sa likod ng tanong ni Gerald. Gayunpaman, natagpuan pa rin ni Gerald ang kanyang sagot mula sa pahayag ni G. Kendall. Habang totoo na ang Mayberry Commercial Street ay kahanga-hanga, kumpara sa iba pang mga industriya na pag-aari ng pamilyang Crawford sa buong mundo, ang kalye ay walang espesyal. Wala siyang magagawa kundi payagan ang kanyang pamilya na i-auction ito. Bukod, hindi rin siya maikli ng pera. Ang pagmamayari ng Mayberry Commercial Street ay para lamang sa mga karapatan sa pagmamataas ngayon at hindi niya nais ang anumang bahagi nito. Ang pagsasalita kung saan, si G. Crawford, isang bahagi ng defense force ng pamilya ng Crawford sa Mayberry City ay nasa ilalim mo rin sa hinaharap. Si Drake at Tyson mismo ay nagtatrabaho bilang iyong personal na mga bodyguard, sabi ni G. Kendall. Matapos sabihin iyon, tumingin siya kay Zack. Agad na nahuli ni Zack sa kung ano ang hinting ni G. Kendall, at maingat na nakuha ang isang maliit na makina na may isang pulang pindutan dito. Ibinigay niya ito ng marahan kay Gerald. Si Gerald ay hindi estranghero sa contraption. Bumalik ng malapit si Nigel sa pagpatay sa kanya, pinindot ni Zack ang pindutan upang ipatawag ang 45 helikopter upang mailigtas siya. Ang aparatong ito ay gumaganap bilang isang tool sa komunikasyon para sa mga emerhensyang militar. Ito ay pag-aari mo ngayon. Panipi. Ang susunod na hakbang ay para sa kanila na mag-sign ng ilang mga dokumento sa paglilipat at gawin sa lahat ng mga formalidad. Sa oras na nakumpleto ang lahat, halos 8 na ba ang gabi. Upang sabihin ang katotohanan, ngayon lamang na natanto ni Gerald kung gaano kalaki ang impluensya at maabot ang kanyang pamilya sa Mayberry City. Nakakapagtataka, upang sabihin ang hindi bababasa. Kabanata 332. Hindi lamang ginawa ang tinatawag na militar na emergency base host ng isang seksyon para sa mga armadong puwersa nito, ngunit ipinagmamalaki din ito ang isa sa mga pinakamahusay na mga pangkat ng medikal pati na rin ang mga kagawaran ng pagtitipon ng katalinuhan. Ito ay tulad ng kung paano ito sa mga pelikula ng aksyon. Si Gerald ay personal na hindi nakipag-ugnay sa alinman sa mga kagawaran na iyon. Ang pagbibigay ng pag-access sa base ng emerhensyang militar ay nangangahulugang siya ang namamahala sa lahat ng ito sa hinaharap. Kinumpirma lamang nito si Gerald na siya ang magiging pinuno sa hinaharap. Huli na ito nang mag-isip siya tungkol dito, at si Gerald mismo ay handa nang magretiro para sa gabi. Bago iyon, gayunpaman, bigla niyang naalala na mayroon pa rin siyang hindi natapos na negosyo. Nag-sneer si Gerald habang naglalakad papunta sa silid. Oh, kumilos ka ba ay hindi ka ba? Kung hindi man, maaari ko talagang tapusin ang pagpatay sa iyo.
Sinubukan mo lang ba talaga akong kagatin? Ikaw ba ay isang uri ng aso? Panipi. Kahit na mula sa medyo malayo, naririnig na ni Gerald ang kanyang bodyguard na nagmumura mula sa likuran ng pintuan. Pakawalan mo ako ****. Kung hindi ka, tiyaking-tiyakin kung hack ka ni G. Ray sa kamatayan pagdating niya. Ungol Liara. O hindi, G. Ray. Natakot ako, hahaha. Lady, tumingin sa paligid mo. Ibababa ko sa iyo ang isang pahiwatig, maaari mo ring hintayin ang iyong kamatayan mula nang manggahas kang masaktan si G. Crawford ng Mayberry City. Panipi. Ano? G. Crawford. Mula kailan ko nasaktan si G? Crawford. Tanong ni Liara sa tunay na sorpresa. Sinusubukan pa rin ang kamangmangan. Ang tao ni G. Crawford na nagdala sa iyo dito ngayon. Panipi. Panipi tuldok. Maghintay, siya na si G. Crawford. Sa sandaling iyon, pumasok si Gerald sa silid. Mr. Crawford. Sigaw ng dalawang bodyguard sa loob ng magalang bago umalis sa silid sa ilalim ng kanyang utos. Ikaw, ano ang pinaplano mong gawin sa akin? Tanong ni Liara. Ang takot ay sa wakas ay lumubog. Sa wakas ay natanto niya kung paano niya nakuha ang napakaraming tao na magmadali sa likod noong sila ay nasa Surati. Ang taong ito ay talagang G. Crawford sa laman. Nabihag ka na sa silid na ito. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Sagot ni Gerald habang ngumiti siya. Ngunit, G. Crawford, babae ako ni G. Pry. Whimpered Liara. Ang kanyang mga braso ay nakatali pa at ang kanyang ulo ay ibinaba. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ay nagparamdam sa kanya na natatakot at napahiya ng sabay. Tama ang mga bodyguard. Si G. Pry ay wala kumpara kay G. Crawford. Siya, para sa isa, ay hindi na makarating sa tuktok sa pamamagitan ng pagiging babae ni G. Pry. Marahil ay mas mabuti kung siya ay naging babae ni G. Crawford. Bagaman ang dalawa sa kanila ay tiyak na nagbigay ng sama ng loob laban sa isa't isa, naniniwala siya na si G. Crawford ay kalaunan ay mahuhulog para sa kanyang kagandahan. Wala akong pakialam kung kaninong babae ka. Hindi ako personal na hawakan ka rin. Gayunpaman, dahil narito ka na rin, kung gayon ito ang ginagawang perpektong pagkakataon para sa akin upang husayin ang marka na ito sa iyo. Wala ka talagang paraan upang mabayaran ako, kaya maaari mo lamang ayusin ang marka na ito sa iyong katawan. Panipi. Ano ang ibig mong sabihin doon? Sa sandaling natapos ang kanyang katanungan, lumingon si Gerald at dahan-daang nagsimulang maglakad papunta sa pintuan habang tumatawag sa telepono. Hoy, kunin mo ako ng isang random na walang tirahan na tao sa kalye. Maghintay, ano ang pinaplano mo? Bumalik ka rito. Maghintay. Panipi. Isang takot na si Liara ang patuloy na sumisigaw sa kanya habang umalis siya sa silid. Ang hangarin ng kanyang tawag sa telepono ay malinaw. Novel drama. Siyempre hindi hahawakan ni Gerald ang isang babaeng katulad niya. Sa labas ng silid, nagsimulang maglakad si Gerald sa mga pasilyo na tinatamasa ang kapayapaan ng buwan. Medyo sa ilalim ng kalahating oras mamaya nang tumawag si Zack kay Gerald. Hey, G. Crawford, ang batang babae na iyon ay labis na natakot na inihayag niya ang lahat ng alam niya tungkol sa pangkat ng Rai. Sa totoo lang hindi ko inaasahan na malaman niya na marami sa kanilang mga lihim. Pumayag din siyang tulungan kaming makuha ang gusto namin. Sabi ni Zack, isang ngiti sa kanyang mukha. Ang iyong ideya ay tunay na napakatalino na si G. Lyle. Kung hindi mo ito iminungkahi, inutusan ko lang ang ilang mga gwardya na talunin siya, sagot ni Gerald habang siya ay ngumiti ng awkwardly. Si Zack ay natural na nagbigay kay Gerald ng ilang payo tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala G. Crawford. Nasaktan ka ng Rai Group dahil hindi nila alam ang kanilang sariling lugar. Bigyan mo ako ng isang araw at gabi. Tiyak na maririnig mo ang kasiya siyang resulta mula sa akin. Panipi. Kabanata 333. Si Gerald ay talagang hindi may istorbo tungkol sa mga pamamaraan ni Zack sa pagharap sa bagay na ito. Maaga siyang nagpahinga ng gabing iyon. Kahit na umuulan ng malakas nang magising siya, nagmamadali pa rin si Gerald sa paaralan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagsusuri sa araling bahay ay mahalaga rin. Tulad ng dati, ibinaba siya ng kanyang driver sa mga pintuan ng paaralan at lumakad si Gerald sa paaralan na may payong sa kamay. Lahat ng isang biglaang, narinig ni Gerald ang isang malakas na hiyawan. Nang lumingon siya upang tumingin sa mapagkukunan ng tunog, nakita niya ang isang batang babae sa isang puting damit na tila nag-sprain ng kanyang bukong-bukong. Hawak niya ang isang payong sa isang kamay habang ang kanyang iba ay humawak sa kanyang bukong-bukong. Ibinid ni Gerald na dapat ay sprained niya ang kanyang bukong-bukong habang binubuksan niya ang kanyang payong.
Dahil halos hindi siya makalakad ng maayos sa sandaling iyon, tila ang sprain ay isang malubhang. Natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalakad papunta sa kanya sa ilalim ng kanyang payong. Sigurado ka ba? Masakit, sigaw ng batang babae habang itinaas ang ulo upang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lahat ng luha. Si Gerald ay bahagyang naabak nang makita ang kanyang mukha. Ikaw. Ang batang babae ay nagpakita ng malinaw na sorpresa sa kanyang mukha. Hindi lamang ito ang anumang random na tao. Siya ang mabuting batang babae na dati nang nakaupo sa tabi ni Gerald nang mag-aral siya sa silid-aklatan. Ang memorya ng kaganapan ay napahiya kay Gerald. Hindi lamang siya nagkaroon ng isang nosebleed pabalik noon, ngunit siya ay nag-sneeze din. Isang nakakahiyang bagay na dapat tandaan. Hindi inaasahan upang sabihin ang hindi bababasa para sa kanya na makatagpo siya ngayon habang bumalik sa paaralan kaninang umaga. Oo, matagal na. Una kong pinlano na tumawag ng taxi upang lumabas at kumuha ng ilang mga materyales. Sa pag-iisip pabalik, marahil ay naglalakad ako ng medyo madali. Sabi ng batang babae habang ang kanyang pisngi ay bumagsak ng bahagyang pula. Ito ay isang malinaw na tanda na naalala niya kung ano ang dati nang nangyari sa silid-aklatan. Sa malakas na pag-ulan na ito, mas mahusay kung ipinagpaliban mo ang plano na iyon para sa ngayon. Tutulungan kita na makarating sa infirmary, sagot ni Gerald. Hindi niya nakalimutan ang katotohanan na binigyan siya ng isang tisyo sa panahon ng kanyang nakakahiya na kalagayan noon. Kahit na sila ay medyo marami pa rin sa mga estranghero sa puntong ito, nadama pa rin niyang obligadong tulungan siya. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae ay isang taong mabubuti at maganda ang magbot. Kung hindi niya papansinin at iwanan mo lang siya doon, tiyak na babalik ang kanyang pagkakasala sa kagat mamaya. Kahit na nag-atubili siya sa una, tumanggo siya sa kalaunan. Ang sakit ay masyadong labis na labis para sa kanya. Kahit na sa tulong ni Gerald, nahihirapan pa rin siyang maglakad. Sa huli, si Gerald ay nagsagawa ng pagdala sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, naramdaman ng batang babae na walang masamang hangarin si Gerald kahit na mula noong una silang nakatagpo sa silid-aklatan. Sa makatuwid, hindi niya sinubukan. Upang labanan ang lahat at pinayagan lamang si Gerald na dalhin siya. Hinawakan niya ang kanyang payong habang naglalakad sila patungo sa infirmary. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit namula ng bahagya habang nahuli ng kanyang ilong ang amoy ng kanyang katawan. Gayunpaman, mayroon na siyang mila kaya bakit sa mundo ay binawi niya pa rin ang sitwasyon. Umiling-iling si Gerald ng bahagya upang malinis ang kanyang isip bago magsimulang maglakad ng mas mabilis. Beep! Beep! Ang isang Mercedes-Benz G500 ay nag-honk habang ipinasa ito ni Gerald at ng batang babae. Hoy may kagandahan. Malakas na umuulan kaya bakit hindi ka sumakay sa aking sasakyan? Ibababa kita saan ka man pupunta. Panipi. Ang sigaw ay nagmula sa isang mahusay na bihis na teenager na gumulong sa bintana ng kotse. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit huminto sa kanyang mga truck nang marinig niya ang mga salita ng teenager. Sa kanyang isip, alam ni Gerald na ang lahat ng magagandang batang babae ay mahilig sa mga mamahaling kotse. Gayunpaman, bahagya siyang tumingin sa driver. Sa halip, pinched niya ang balikat ni Gerald. Huwag ka na lang huminto dito. Namatay ako mula sa sakit. Panipi. Oh, tama. Panipi. Tumanggo si Gerald bago magsimulang maglakad ng nagmamadali muli. Tila na ang batang babae na ito ay naiiba sa iba na nakatagpo niya dati. The asterisk man ito. Kung alam ko na siya ay narito na ako ay darating ng mas maaga. Nakakahiya ito. Napakaganda ng babaeng iyon. Panipi. Ang batang lalaki ay nagbuntong hininga ng malakas bago sinampal ang kanyang kamay laban sa manibela habang pinapanood niya si Gerald na dahan-daang lumakad palayo sa kagandahan na kumapit pa rin sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, ang infirmary ay hindi masyadong malayo. Nang makarating sila, isang doktor ang dumating kaagad upang suriin ang kanyang pinsala. Alam na aalagaan siya ng doktor, tumalikod si Gerald. Maghintay. Ano ang iyong pangalan? Ang akin ay si Gia, sigaw ng batang babae patungo sa kanyang likuran. Mine's Gerald. Kita ko, maraming salamat sa ngayon. Iniligtas mo ako mula sa isang mundo ng sakit. Hindi ko alam kung paano ako makakapagbalik kasama ang sprained ankle na iyon. Gayon din, napansin kong humahawak ka sa isang libro. Maaari ka bang magtungo sa library upang mag-aral? Panipi. Sa katunayan, ako, sagot ni Gerald habang tumanggo siya. Kabanata 334. Gia, ayos ka ba? Paano ka magiging walang pag-iingat? Panipi. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng infirmary ay itinulak ng bukas. 4 na batang babae na lahat ay mukhang mahusay na lumakad sa infirmary. Kahit papaano, ang bawat isa sa kanila ay nagdudulot ng kagandahan na maihahambing sa mga showgirl ng kotse sa internet.
Tila sila ay mga kasama sa silid ni Gia. Narito sila dahil pinadalhan sila ni Gia ng isang text message kanina, sinabi sa kanila na pupunta siya sa infirmary. Pinutok ko ang aking bukong-bukong ngunit maswerteng bumagsak ako sa Gerald. Dinala niya ako ng lahat dito sa kanyang likuran. Ipinaliwanag ni Gia na may ngiti habang nakatingin kay Gerald. O Diyos ko, sinasabi mo sa amin na ang isang bayani ay nagligtas sa aming kagandahan. Hahaha, pagkatapos ay kailangan nating pasalamatan ang gwapong tao na nagligtas sa aming Gia noon. Panipi. Ang mga batang babae ay patuloy na nakikipag-chat sa kanilang sarili bago lumingon upang tumingin kay Gerald. Malinaw na naipakita ito sa kanilang mga mata na nakaramdam sila ng kaunting pagkabigo matapos na tumingin sa kanya ng ilang sandali. Ang mga damit na isinusuot niya ay medyo walang lasa at maging lantad, sa unang sulyap, si Gerald ay mukhang isang nakakalungkot na haltak. Gayunpaman, mukhang isang disenteng tao na may magandang, pait na mukha. Mukha rin siyang matapat at hanggal na tao. Gayunpaman, hindi nila siya kilala ng personal kaya hindi nila nais na wakasan ang paghusga ng isang libro sa pamamagitan ng takip nito. Hoy may gwapo, kaya ikaw ang nagligtas kay Gie. Panipi. Hindi ko sasabihin na naisave ko siya, tinutulungan ko lang siya. Hindi alam ni Gerald kung ano ang gagawin. Ang kanyang nerbiyos ay nadagdagan ng sandaling nakita niya ang lahat ng magagandang batang babae. Halatang hindi siya ganito sa nakaraan. Nakikita ko na pinag-uusapan kung saan si Gia ay hindi kailanman may utang sa sinuman. Ano ang sasabihin mo, gwapo? Paano mo magugustuhan ang Gia na bayaran ang pabor sa iyo? Panipi. Ang mga batang babae ay patuloy na panunokso si Gerald. Totoo iyon. Paano ito, bakit hindi namin hilingin sa iyo na pakasalan ka ni Gie? Panipi. Ang mga batang babae ay naggigiled sa ito ng magkakaisa. Ang pag-aasawa ay sa halip matindi, bakit hindi lamang hilingin kay Gia na magpalipas ng gabi sa iyo? Nakakahiya ito. Panipi. Ang mga batang babae ay patuloy na nag-chat ng malakas sa kanilang sarili. Talagang hindi na kailangan para sa alinman. Si Gerald ay matapat na hindi inaasahan na ang mga batang babae na ito ay napakamatapang at direkta kapag ang lahat ng mga ito ay mukhang mga diyosa. Labis siyang nahihiya. Oh, bakit iyan? Sa palagay mo ba ay hindi maganda o karapat-dapat para sa iyo si Gie? Iyon ba ang kaso? Tanong ng ilan sa mga batang babae habang nagtitipon sila sa paligid ni Gerald. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Panipi. Kung gayon ano ang ibig mong sabihin Ham? Bakit hindi ka detalyado, gwapo? Panipi. Habang ang kanyang mga kasama sa silid ay patuloy na panunokso si Gerald, tahimik na napanood ni Gia mula sa kanyang sakit. Hindi ito sa karaniwan para sa kanyang mga kasama sa silid. Hindi sila eksaktong kilala upang payagan ang mga batang lalaki na maglaro sa kanila. Sa halip, ang bawat isa sa kanila ay may kakayahan ng parehong loko at dupong 12-12 ng mga lalaki na madali. Nang tiningnan niya si Gerald, nakikita niya na malubhang namula na siya matapos na mabomba ng mga panunokso. Hindi mapigilan ni Gia ngunit tumawa sa paningin. Sige mga batang babae, itigil mo na siya. Tammy, gusto kong kumain ng mansanas. Maaari mo bang alisan ng balat ang isa para sa akin? Panipi. Sige. Si Tammy ay isang matangkad na batang babae at malapit na siyang sumilip sa isang mansanas bago siya tumahimik. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin muli kay Gerald bago ngumiti. Hoy gwapo, sinabi mo na hindi mo sinasadya. Maaari mo bang alisan ng balat ang isang mansanas para sa Gia noon? Panipi. Ako. Nagulat si Gerald sa kahilingan. Siyempre, hindi ko hihilingin sa iyo na gawin ito ng walang gantimpala. Matapos ang pagbabalat nito, papayagan kita na halikan ako kahit saan mo gusto. Paano yun para sa isang deal? Sabi ni Tammy habang dahan-daang lumapit kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo ni Gerald ang gayong matapang na batang babae. Siya ba ay talagang matapang tulad ni Jack Ellen? Ang paghahambing ng dalawa sa kanyang isip, si Jack Ellen ay tiyak na isang rookie kumpara sa mga batang babae na ito. Sa bawat 10 pangungusap sinabi ng mga batang babae, 8 sa kanila ang maruming pag-uusap. Pareho rin silang nakabold at prangka nang magsalita sila. Matapos ang pakikipag-ugnay sa kanya ng kaunti, si Gerald ay maaaring halos magkasama. Kapag ang mansanas ay peeled, sinabi nila sa kanya na alisan ng balat ang isang saging. Pagkatapos nito, sinabi pa nila kay Gerald na ibagsak ang pulsere sa kamay ni Gia na may kumukulong tubig. Nakaramdam si Gerald at talagang ayaw na manatili ng mas mahaba. Iyon lang, sa sandaling na kumpleto niya ang pabor na ito, aalis na siya. Sakto habang hinawakan niya ang pulseres na tinanggal na ni Gia mula sa kanyang pulso, nadama ni Gerald na siya ay hinayla pa atras.
Isang malakas na kamay ang nagtulak sa kanya palayo kay Gia nang bigla na nawala ang pagkakahawak niya sa pulseres at sinira nito ang sandaling tumama ito sa sahig. Gia, narinig ko na nasugatan ka. Nag-aalala ka sa kamatayan. Panipi. Ang nababalisa na tinig ay nagmula sa batang lalaki na sumugod lamang. Kabanata 335. Huwag kang mag-alala Jacob, maayos ako, sagot ni Gia sa isang walang malasakit na tono. Ang batang lalaki ay bihis na kasalukuyang nasa isang suit at mukhang gwapo. Bagaman nagbigay si Gia ng isang medyo malamig na impresyon sa kanya, hindi nagalit si Jacob. Oh, Gia, ang iyong pulseres ay nasira. Bulalas ni Tammy. Tiningnan niya ang sahig upang makita kung ano ang naging sanhi ng pagkawasak ng tunog ng mas maaga at natagpuan na ito ang pulseres. Gerald, paano ka magiging walang pag-iingat? Dahil ba sa hindi ka nasisiyahan na narito si Jacob na mag-alala tungkol kay Gia? Tanong ng ibang babae. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng pansin ni Jacob. Bagaman nagustuhan ng batang lalaki si Gia hanggang sa punto ng pagkabulok, si Gia ay hindi interesado kay Jacob. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng isang napakahusay na background ng pamilya, wala pa rin siyang damdamin para sa kanya. Alam niya kung ano ang gusto niya, at hindi niya gusto ang ganoong paraan. Naturally, imposible para sa kanya na magkaroon ng damdamin para kay Gerald dahil lamang sa nailigtas niya ito minsan. Alam ito ng mga kasama sa silid ni Gia at simpleng naglalaro lang sila kasama si Gerald. Malinaw na nakita ng lahat na ito ay sa katunayan, si Jacob na nag-iyanked kay Gerald ng mas maaga na naging dahilan upang hindi sinasadyang ibagsak niya ang pulseres. Mabuti, ito ay isang pulseres lamang. Bibili lang ako ng isa pa. Panipi. Medyo napahiya si Gia. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kaibigan ay nakakatuwa pa rin kay Gerald ngayon kahit na siya ang tumulong sa kanya. Jacob. Ikaw at si Gerald ang dahilan kung bakit nasira ang pulseres. Pareho kayong magbabayad para dito. Sabi ni Tammy. Ang mga batang babae ay malinaw na kailangang magsalita ng kaunti pang magalang kay Jacob. Hey! Bibili lang ako ng bago nang walang tulong niya. Paano niya kayang bayaran ang kalahati? Panipi. Kinutya ni Jacob habang tinitingnan niya si Gerald, malinaw na sumasalamin sa kanyang mga mata. Well, kung wala nang iba, aalisin muna ako. Mangyaring, alagaan si Gia. Sabi ni Gerald. Alam ni Gerald na magpapatuloy siyang panunokso hanggat nanatili siya rito. Ano pa, si Jacob ay nakasisilaw ng mga dagger sa kanya. Hindi rin nais ni Gerald na hawakan ito laban sa mga batang babae. Kung talagang gusto niya ang kanilang paggalang, ang kailangan lang niyang gawin ay ang pagmamaneho ng kanyang sariling kotse at iparada ito sa harap nila. Pagkatapos ng lahat, natagpuan lang siya ng mga tao na masaya si Bully dahil lahat sila ay naisip na siya ay mahirap. Nagkataon lamang na natagod si Gerald sa Gia ngayon, at ayaw niya talagang mapigilan sa loob ng sitwasyon. Tulad ng para sa sirang pulseres, naiisip na ni Gerald ang tungkol dito. Dahil ito rin ay bahagyang kasalanan niya, bibilhin lamang niya ang isang katulad upang mabayaran siya. Pagkatapos ang buong bagay ay malulutas ng mapayapa. Habang pinapanood niya si Gerald na umalis, nais ni Gia na tumawag sa kanya upang manatili ngunit alam din niya na hindi siya madaling iakma sa kanyang bilog ng mga kaibigan. Maghintay lang siya para sa isa pang pagkakataon sa hinaharap. Matapos sa wakas ay umalis sa infirmary, diretso na tumungo si Gerald para mag-aral ang aklatan. Sa isang kisap mata, dumating ang tanghali. Ito ay pagkatapos ng tumawag si Zack kay Gerald. Lahat ay naayos, G. Crawford. Ang Rye Group ay titigil na umiiral sa Mayberry City. Sabi ni Zack, isang ngiti sa kanyang mukha. Alam kong maaasahan kita, G. Lyle. Sagot ni Gerald. Madali ang proseso ni Zack. Ang kailangan lang ay isang maliit na pamimilit. Noong nakaraan, ang parehong pamilya ay nag-isip ng kanilang sariling mga negosyo. Upang makagawa ng mapayapa ang pera, nagkaroon ng kapwa committee sa pagitan ng dalawang partido. Gayunpaman, kung ang pangkat ng Rye ay kailanman magtangka na sumalungat sa pamilyang Crawford, tiyak na hindi sila tugma laban sa kanila. Sa pagsasalita kung saan si G. Crawford, nasuri ko at nalaman na kailangan nating gamitin ang isa sa iyong mga card ng pagkakakilanlan para sa ilan pang mga industriya ng master sa Mayberry City. Kasalukuyan ka bang abala? Kung hindi ka, mayroong ilang mga dokumento na kailangang pirmahan. Kung hindi ka makakapunta ako sa kung nasaan ka. Sabi ni Zack ng magalang. Hindi na kailangan iyon. Pupunta ako. Panipi. Halos tapos na si Gerald na basahin ang kanyang libro. Iniisip din niya na magtungo sa isang tindahan ng alahas sa Mayberry Commercial Street upang makakuha ng isang jade bracelet na katulad ng nauna sa Gia. Para lamang matiyak na maayos siyang nabayaran. Sa ngayon, tumigil na ang ulan. Una nang nagmaneho si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment.
Kapag siya ay tapos na sa pag-sign ng mga dokumento, tumungo siya para sa tindahan ng alahas sa Mayberry Commercial Street. Boss, gusto kong bumili ng jade bracelet. Panipi. Ito ay tumagal sa kanya ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay natagpuan niya ang isang jade bracelet na katulad ng Giaz. Magandang sir, ang jade bracelet ay ginawa mula sa mahusay na Hachon jade. Napakamahal, sigurado ka bang gusto mo ito? Tanong ng sales girl, isang profesional na ngiti sa kanyang mukha. Kahit nang umiti siya, isang ekspresyon ng pag-aalipusta sa kanyang mukha ay bahagyang nakikita pa rin. Ang binata bago siya ay hindi bihis. Sa kabila nito, dumating siya upang bumili ng alahas. Ano pa, pinili niyang bumili ng isang jade bracelet na gawa sa Hachon jade. Hinailaban niya ang binti niya. Gayunpaman, dahil sa profesionalismo, itinago lamang niya ang kanyang mga saloobin sa kanyang sarili. Kabanata 336. Hindi nagmamalasakit si Gerald. Ang pagpili ng pulseres, maingat niyang naobserbahan ito bago sabihin, I wrap ito para sa akin. Binibili ko ito. Panipi. Sigurado ka bang sir? Ang mahusay na Hachon jade bracelet ay nagkakahalaga ng $7,500, marahil nais mong tumingin sa iba pa. Panipi. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsisimula na kumupa sa puntong iyon. Gawin mo na lang, bakit ka nagtanong? Sagot ni Gerald, sa halip malamig. Ang sales girl ay nakaimpake ang jade bracelet hanggang sa pag-swipe ito sa machine ng pagbabayad. Gayunpaman, ang transaksyon ay isang pagkabigo. Biglang naalala ni Gerald na ang minimum na halaga para sa bawat isa sa kanyang mga transaksyon sa bangko ay kailangang hindi bababa sa $30,000. Hehe, mula kailan naging isang mababang uri ng Trinity Jewelers? Maaari bang ang anumang random na tao ay Walt sa ngayon? Ano ang magiging karanasan sa aming marangal na karanasan sa customer? Panipi. Ang nakakatakot na tinig ay nagmula sa isang mag-asawa na pumasok lamang sa shop at nasaksihan ang kabiguan sa pagbabayad ni Gerald. Ang mag-asawa ay binubuo ng isang babae na nasa kanyang 30s at isang mas matandang lalaki na naghahanap. Lahat ng tao ay ganito, hindi ba sila? Ang pagtapak sa buong iba ay ang kanilang tanging paraan upang ipakita kung gaano sila mayaman at makapangyarihan. Ngumiti ang sales girl ng pasensya sa mag-asawa. Ang kanyang ekspresyon ay naging isang walang tiyaga nang tumingin siya muli kay Gerald. Hindi lihim na ang Trinity Jewelers ay isang kilalang shop sa Mayberry City. Noong nakaraan, hindi pangkaraniwan para sa mga mapagpanggap na tao na pumasok sa shop para lamang kumuha ng litrato ng kanilang sarili na may hawak na alahas sa kanilang mga kamay. Ito ay nakakakuha ng napakaraming pangkaraniwan, matapat. Sa kanyang mga mata, si Gerald ay hindi naiiba sa kanila. Sir, kung hindi mo ito bibilhin, mangyaring umalis. Hindi mo ba nakikita na ang ibang mga customer ay naghihintay na bumili ng isang bagay? Sinabi ng sales girl na may isang maliit na pahiwatig ng pangungutya sa kanyang tinig. Sino ang nagsabing hindi ko ito binibili? Masyadong mura ito. Pipili lang ako ng mas mamahaling item. Panipi. Sinabi ito ni Gerald, sinusubukang i-save ang kanyang sariling mukha. Ang babae ay nakalock ang mga armas kasama ang kanyang kapareha at sumigaw kay Gerald. Mga bata ngayon. Maaari silang maging walang kabuluhan. Panipi. Tunay na. Kung mayroon akong ganoong anak na lalaki, masisira ko lang ang kanyang mga paa. Panipi. Bibilhin ko ito. I wrap ito para sa akin. Panipi. Nagpanggap si Gerald na hindi marinig ang mga komento ng mag-asawa at simpleng itinuro sa isa pang jade bracelet sa gitna ng kaso ng pagpapakita ng salamin. Hehe. Ito ay isang sikat na bracelet ng jade na ginawa mismo ng nangungunang master. Ang presyo ng merkado para sa pulseres na ito ay $32,000. Sigurado ka bang nais mong makuha ito? Panipi. Malamig ang tono ng sales girl at ang kanyang tinig ay malapit sa isang sneer sa puntong ito. Hindi lamang ito. Bibili ako pareho. Sagot ni Gerald. PFT. Iyon ay halos $40,000. Ang hanggal na batang lalaki na ito ay talagang iniisip na makakaya niya iyon. Ha! Sabi ng lalaki habang tumatawa siya. Tulad ng ginawa niya, nagpatuloy ang sales girl sa pag-swipe ng bank card ni Gerald sa machine ng pagbabayad. Dahil lang nakakalungkot na haltak na ito ay matigas ang ulo, ang sales girl ay nagsisimula ring mawala ang kanyang pagkagalit. Ang kanyang plano ay upang mapahiya si Gerald kahit na sa pamamagitan ng pagpapakita ng mag-asawa na nabigo ang transaksyon. Hindi talaga alam ng taong ito kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili, sabi ng babae ng malamig habang sinulyapan niya si Gerald. Ito ay sa sandaling iyon nang ang mga mata at ang mga mata ng sales girl ay nanlaki sa pagkabigla. Matapos niyang maki sa kanyang password, ipinakita ng machine na ang transaksyon ay isang tagumpay. Ano? Lahat ng tatlo sa kanila ay natigilan na walang pagsasalita.
Hindi rin nagtagal, ang kanilang mga mukha ay nagsimulang masunog ng may kahihiyan. Ang popper na ito ay talagang may isang mayaman. Ipak ang 2 bracelet ng jade para sa akin, at tiyaking walang isang solong kulubot sa bag o darating ako para sa iyong ulo. Gerald Hoff. Kaagad si Sir, sabi ng sales girl habang mabilis siyang yumuko ng magalang. Nasanay na si Gerald sa ganoong eksena. Mas madalas kaysa sa hindi, magtatapos ito tulad nito. Ang pagiging magalang sa iba ay maggasolina lamang ng kanilang pagmamataas. Bibigyan ka lamang ng paggalang kung mayroon kang ganitong uri ng pag-uugali. Mangyaring maghintay sa lugar ng natitirang sandali, Ginoo. Sinabi ng sales girl habang sinimulan niyang maingat na ipak ang mga pagbili. Sumunod at naisip ni Gerald ang kanyang sarili sa sandaling nakaupo siya. Ang pulseris na nais niyang bilhin ay ibibigay kay Gia bilang kabayaran, habang ang mas mahal ay pupunta kay Mila kapag nakilala niya siya muli. Parang magandang plano ito sa kanya. Mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Sharon. Mahal na mahal kita. Panipi. Haha, mahal mo ako, di ba? Pagkatapos ay pumasok ka rito at bilhin mo ako ng isang piraso ng alahas. Panipi. Hehe. Huwag kang mag-alala, hindi kita ihahambing sa Hayward. Maaari mo lamang akong bilhin ng isang bagay na mura. Kung pinamamahalaan mo akong bilhin ng isang solong piraso ng alahas mula sa shop na ito, mananatili ako sa iyo, kumusta ang tunog na iyon? Panipi. Sa sandaling iyon, ang isang binata at babae ay walang tigil na pumasok sa shop. Itinaas ni Gerald ang kanyang ulo upang makita kung sino ang gumagawa ng ganoong kaguluhan. Ang mga taong nakita niya ay gumawa sa kanya ng isang kilay. Hindi ba iyon si Sharon at ang kanyang kasintahan na si Murphy? Kabanata 337. Si Gerald ay nanatili sa lugar ng paghihintay sa VIP habang pinapanood niya ang 2 na patuloy na bicker, isang pag-aaway na tila malapit na. Mula sa narinig niya, nagawa ni Gerald ang dahilan ng kanilang argumento. Mahalaga, si Sharon ay nakipaghiwalay kay Murphy nang hindi binigyan siya ng tamang paliwanag. Ang tanging dahilan lamang niya ay gusto niya ng ilang oras sa kanyang sarili. Ito ay napaka nakapagpapaalaala sa oras na nasira siya ni Xavier. F***sake, sinabi niya rin ang eksaktong parehong bagay sa kanya. Na gusto niya ng ilang oras mag-isa. Hindi na niya ito dapat isipin. Nanginginig ang kanyang ulo, ibinalik niya muli ang focus sa argumento ng duo. Ang natitirang kwento ay sa halip diretso. Si Murphy ay hindi kumbinsido sa kanyang dahilan mula pa sa simula. Kalaunan ay nalaman niya na si Sharon ay malapit na sa isang mayamang tagapagmana. Ano pa, sinabi rin sa kanya ng kaibigan ni Sharon na aktibong hinahabol ni Sharon ang sinabi ng tagapagmana. Dahil dito, nagkasalungatan si Murphy kay Sharon. Sa isang banda, mahal pa rin niya siya. Sa kabilang dako, nakaramdam siya ng pagtataksil. Sa gayon, sinubukan ni Murphy na makipagkasundo sa kanya si Sharon. Gusto lang niyang gawin ito sapagkat kahit na mayroon siyang sariling dignidad bilang isang tao. Ang lahat na sa kalaunan ay humantong sa kasalukuyang eksena sa tindahan ng alahas. Ngayon, sinabi ni Sharon kay Murphy na bumili sa kanya ng isang piraso ng alahas mula sa Trinity Jewelers. Sinabi niya na babalik siya sa kanyang tagiliran hanggat kaya niyang bilhin siya kahit isang solong piraso ng alahas. Iyon ay magiging isang mahirap na gawain para kay Murphy. Ang mga item doon ay mahal na mahal. Kahit na ang pinakamurang piraso ng alahas ay magkakaroon ng isang tag ng presyo na hanggang sa $4,500. Nagsimula na lang si Murphy na magtrabaho upang tiyak na wala siyang ganoong uri ng pera. Sharon, ang alahas dito ay masyadong mahal. Maaari ba kaming pumunta sa ibang shop sa halip? Hanggat hindi ito lalampas sa $1,500 ay tiyak na makukuha ko ito para sa iyo. Panipi. Si Murphy ay may isang determinadong boses at pagpapahayag sa kanyang mukha habang sinabi niya ito. Hehe, gusto mo akong maging kasintahan kung ang lahat ng iyong makakaya ay $1,500? Ikaw ba si Daft, Murphy? Ang cellphone na ito lamang na binili ni Hayward para sa akin ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000. Sagot ni Sharon habang siya ay nag-sneered. Dahil siya ay masisira ang relasyon sa kanya pa rin, maaari rin siyang lumabas lahat. Malinaw na ang lahat ng kristal ngayon. Gusto mo si Hayward dahil lamang sa mayroon siyang mas maraming pera. Kahit na pinamamahalaan kong bilhin ka ng isang piraso ng alahas sa shop na ito, tumanggi ka pa ring sumama sa akin. Iyon ang payak na katotohanan, hindi ba ito Sharon? Sabi ni Murphy, ang kanyang mukha ay pula ng galit. Oh, Murphy. Upang maging matapat, hindi ko talaga nais na saktan ka ng sobra dahil maayos mo akong ginagamot sa nakaraan. Kaya maging isang mabuting bata at tumakbo. Itigil ang pag-abala sa akin ng tama. At upang ituwid ang mga bagay, mahal ko talaga si Hayward. Hindi mo pa ako nakaramdam ng pakiramdam sa kanya.
Mula sa nag-iisa, naniniwala ako na talagang imposible na magkasama tayo. Kaya bakit hindi lamang i-drop ang pag-uusap sa relasyon? Mabuti, siguro maaari pa rin tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Ikaw ay isang natitirang tao at sigurado ako na makakahanap ka ng isang mas mahusay na batang babae kaysa sa akin, sagot ni Sharon sa isang biglaang, malubhang tono. Masyado ka ng labis, Sharon. Palagi kitang ginagamot ng maayos at handa akong gumawa ng anuman para sa iyo. Ngunit ngayon ikaw lang ang nakikipaghiwalay sa akin nang hindi mo rin isinasaalang-alang ang aking damdamin. Malinaw na ang lahat ngayon. Natulog ka na sa kanya, hindi ba? Panipi. Ang pagpapahalaga sa sarili ni Murphy ay na-trump sa sapat. Ang kanyang mga mata ay dugo at siya ay tapos na naglalaro ng maganda. Ang tunog ng isang sampal ay sumigaw sa pamamagitan ng shop. Ang instant na tugon ni Sharon sa kanya ay isang masikip na sampal sa mukha. Lunatic ka. Ikaw ay ganap na F***king lunatic. Yelled Sharon. Ang isa pang sampal ay maaaring marinig. Ngunit sa oras na ito, hindi ito si Sharon ang gumawa ng pagsampal. Si Murphy ay gumanti at sinampal ang kanyang likuran. Si Sharon ngayon ay nakahiga sa lupa, natigilan sa lakas ng kanyang sampal. Sa puntong ito, maraming mga naglalakad ang nagtipon sa paligid ng eksena upang panoorin. Tatapusin ko lang ang aking sarili kasama ka. Ako, bubugbugin kita hanggang mamatay agad ito. Ibalik ang lahat ng pera na ginugol ko sa iyo. Yelled Murphy habang patuloy siyang sumuntok at sinipa siya. Ang lalaki ay tila hindi masiraan ng loob. Sa una, hindi nais ni Gerald na makisali sa bagay na ito. Minsan siya ay nasa isang hindi maliwanag na relasyon kay Sharon at halos sila ay naging mag-asawa. 3 taon na mula noon, at alam ni Gerald na tiyak na tinitingnan siya ni Sharon ngayon. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Gerald na magtatapos lang sila ng pag-aaway. Ito ay naging paraan masyadong pisikal para sa kanya upang huwag pansinin lamang. Kung hindi siya lumakad ngayon, ang kanyang pagkakasala ay tiyak na babalik upang kagatin siya mamaya. Dagdag pa, mayroong isang oras na mayroon siyang malakas na damdamin para sa kanya sa nakaraan pagkatapos ng lahat. Sa pag-iisip pabalik, ang sanhi ng kanilang breakup ay hindi direktang nauugnay sa kanya. Umiling-iling si Gerald bago maglakad upang makatulong na paghiwalayin ang dalawa. Sa oras na iyon, maraming mga malalaking bosses na dumating upang bumili ng alahas ay sinusubukan na ihinto ang laban. Kabanata 338. Sige, sapat na iyon, binata. Hindi mo mapapatunayan ang anumang bagay sa pamamagitan ng pagpindot sa isang babae. Kung talagang nais mong patunayan ang iyong halaga, magsumikap upang magsisisi siya na iwan ka sa hinaharap. Panipi. Rebuke isang mahusay na bihis, gitnang may edad na lalaki na mukhang marangal at marangal. Sa puntong ito, si Murphy ay huminahon ng kaunti. Maaari lang siyang magbuntong hininga habang mahigpit na pinipilit niya ang kanyang mga kamao. Tama iyon. Kung nais mong ipakita ang iyong halaga pagkatapos ay gumawa ng isang bagay sa iyong sarili. Sa palagay ko imposible kahit na dahil ikaw ay isang lunatic. Paano mo ako sinaktan ngayon? Tapos ka na. Sigaw ni Sharon na nadulas pa rin sa lupa na nakakapagod ng labis. Dapat kang magsalita ng mas kaunti sa iyong sarili. Batang babae, dapat mong ihinto ang pakikipag-date lamang sa mga mayayamang lalaki. Ang mga mayayaman ay malabo. Kung nais mong masira, linawin muna ang mga bagay sa iyong kapareha. Walang punto ng pagsasabi ng anupaman para lamang matrigger ang mga emosyonal na tugon mula sa kanila, ang reprimanded ang parehong tao patungo kay Sharon sa oras na ito. Tumahimik si Sharon at simpleng tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay habang umiyak siya. Hindi talaga siya makikipag-usap dahil ang nasa gitna na tao ay pinakatiyak na isang malaking boss. Sigurado ka ba, Sharon? Hindi sigurado si Gerald kung ano ang gagawin kaya sinubukan lang niyang simulan ang isang pag-uusap sa kanya sa sandaling lumakad siya. Tumingin si Sharon kay Gerald sa sorpresa. Hindi niya inaasahan na siya ay narito rin. Ang sinabi ng Ginoo doon ay tama. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay palaging may clear ng mapayapa hanggat ang parehong partido ay mananatiling kalmado. Mula sa narinig, pareho kayong tila may magandang relasyon sa nakaraan. Binago ng fate ang mga bagay upang talagang hindi na kailangang tretuhin ang bawat isa tulad ng mga kaaway ngayon. Panipi. F*** mo. Wala ito sa iyong negosyo. Sa palagay mo ba talaga ikaw ay karapat-dapat na turuan ako? Na-dump ka rin. Nakakatawa ka tulad ng Murphy, gayon pa man mayroon kang katapangan upang subukang turuan ako. Panipi. Si Gerald ay may mabuting hangarin lamang sa kanyang mga salita. Gayon pa man, sa kabila ng pagsasabi ng halos pareho ng mga bagay tulad ng taong nasa gitnang may edad, ang reaksyon ni Sharon ay ganap na naiiba.
Labis na nababahala si Sharon sa puntong ito, na katulad ng isang bar aisles ng pulbere na kung saan ay naiilawan lamang. Sa isip niya, iniisip niya kung paano siya magiging maayos sa sinuman mula sa anumang lugar sa mundo na nagtuturo sa kanya, ngunit ang isang taong tulad ni Gerald. Hindi siya magiging karapat-dapat. Hindi ba siya bumili ng dalawang high-end cellphone? Bakit siya nagpakita dito? Ang kanyang galit ay karagdagang gasolina nang isipin niya kung paano siya hindi lamang napahiya sa publiko, ngunit nasaksihan din ni Gerald habang siya ay binugbog. Nagkaroon pa siya ng katapangan upang ituro at sawayin siya. Hindi siya naglakas loob na pukawin si Murphy dahil sa takot na maaari siyang magsimulang kumilos tulad ng isang lunatic muli. Ang taong nasa gitnang may edad na reprimanded sa kanya ay wala rin sa tanong. Sa gayon, ang tanging tao na maaari niyang idirekta ang kanyang galit patungo ay si Gerald sa isang pagtatangka upang maibalik ang kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Sinimulan niyang itulak at ilipat si Gerald habang pinipilit ang lahat ng bagay ng napakarumi na wika sa kanya. Malinaw na ang lahat ay sinusubukan lamang niyang i-save ang kanyang sariling mukha. Ang isang tulad mo ay dapat lamang manatili sa labas nito at mawala. Dapat ay bulag ako sa high school upang kahit na isaalang-alang ang pag-ibig sa tulad ng isang nakakalungkot na haltak na katulad mo. Panipi. Humakbang lamang si Gerald sa bawat show na ginawa niya nang hindi sinabi. Sa sandaling iyon, ang sales girl mula sa bago bumalik kasama ang mga bracelet ng Jade ay maingat na gaganapin sa kanyang mga kamay. Tumigil ka, yelled ang sales girl sa sandaling nakita niya ang kanyang pinakakilalang customer na nailipat sa paligid ng ilang random na batang babae. Isang galit ang naggasolina sa sales girl na parang ang kanyang sariling asawa ay sinampal ng ibang babae. Tumakbo siya upang ihinto agad si Sharon. Nawala. Ang ungol na si Sharon habang itinulak niya ang sales girl. Ang tunog ng pagkawasak ay maaaring marinig. Ang dalawang katanji tanging kahon na isinasagawa ng sales girl ay pareho na sa lupa. Ang tunog na nagmula sa loob ng mga kahon nang bumagsak sila ay hindi masyadong matiyak. Ang lahat na nakakita ng kaganapan sa paglalaro ay tumahimik. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang alahas sa tiyak na shop na ito ay sobrang mahal. Sa paghuhusga mula sa kung gaano kalubha ang dalawang kahon sa sahig, ang mga nilalaman ay talagang tiyak na hindi lamang anumang regular na alahas. Ang tunog ng tunog ay tiyak na naibalik si Sharon sa kanyang pandama. Ang jade bracelets. Panipi. Hindi inaasahan ng sales girl na maging marahas si Sharon. Habang tinitigan niya ang dalawang kahon sa sahig, ang malamig na pawis ay nagsimulang bumubuo sa kanyang noo. Galpang, siya ay bumagsak kaagad at nagsimulang i-unpack ang unang kahon. Kapag binuksan niya ito, makikita ng lahat na ang jade bracelet ay nasira na sa 3 piraso. Kabanata 339. Oh my, na hindi mukhang anumang ordinaryong bracelet ng jade, nakakahiya na nasa 3 piraso na ito. Tila ito ay isang bracelet ng Hachon Jade. Sasabihin ko na nagkakahalaga ito ng halos $7,500. Nakakalungkot na nasira ito ngayon. Ang babaeng iyon ay talagang marahas. Dapat niyang bayaran ang buong halaga dahil siya ang nagtulak sa sales girl. Panipi. May isa pang kahon. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa mga nilalaman nito. Panipi. Marami sa mga tao doon ay nagmumuni-muni ng bagay habang tinitingnan nila si Sharon. Samantala, ang sales girl ay nahulog sa isang gulat at nakalimutan na humingi ng tawad kay Gerald. Agad siyang nagsimulang buksan ang pangalawang kahon. Kapag binuksan niya ito, lahat doon ay agad na nagbigkas ng malakas. Iyon ang Jade Dragon. Ang isa at tanging Jade Dragon. Narinig ko na kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo ang hugis ng isang dragon sa loob mismo ng Jade. Panipi. Narinig ko rin ito. Ito ay isa sa mga nangungunang mga item sa shop na ito. Ginawa ito ng isang napakabihasang master jeweler. Nagkakahalaga ito ng halos $32,000. Panipi. Sa kabutihang palad para sa marahas na ginang, ang Dragon Jade Bracelet ay hindi nasira. Isipin kung gaano karaming pera ang kakailanganin niya upang mabayaran. Panipi. Ano ang ibig mong sabihin na nagpapasalamat na hindi ito nasira? Mahalaga na ang kulay ng jade ng isang piraso ng Dragon Jade ay pinananatili. Kung ang kombinasyon ng kulay ng piraso ng Jade Dragon ay nabalisa, hindi ito magiging sa hugis ng isang dragon. Dapat mangyari iyon, mas mahusay na masira lamang ang Pulse Ares. Panipi. Maraming mga taong may kaalaman ang aktibong nagbabahagi ng kanilang mga pananaw. Wow! Nagtataka ako kung saan ang may-ari ng mga Pulse Ares ay. Kahit na ang gitnang may edad na boss mula pa noong una ay nagulat sa pagliko ng mga kaganapan. Ano ang nangyayari dito? Sa sandaling iyon, ang batang manager ng shop ay nagmadali. Nang makita niya ang dalawang bracelet ng jade sa kanilang mga kahon na nasa sahig pa rin, agad na namutla ang kanyang mukha.
Ano pa ang ginagawa mo dito? Dalhin ka agad ang Dragon Jade Bracelet sa Master Alahas. Suriin siya upang makita kung ang hugis ng dragon sa Dragon Jade ay nasira. Panipi. O okay. Kaagad. Pagkatapos, ito. Bakit ka pa nandito? Sigaw ng manager, labis na nababalisa ang kanyang tinig. Ang sales girl ay muling nakalimutan na humingi ng tawad kay Gerald at simpleng nagmamadali upang matugunan ng Master Alahas upang ma-appraise ang Dragon Jade Bracelet. Miss, manatili sa shop. Magkakaroon kami ng pag-uusap tungkol sa kabayaran sa sandaling lumabas ang mga resulta ng pagtasa, sabi ng manager ng malamig kay Sharon. Oo, hindi ko sinasadya na masira ang Pulse Ares. Gusto ko lang siyang itulak. Mahinahon na sabi ni Sharon. Kapag narinig niya kung gaano kamahal ang dalawang bracelet ng Jade, natakot siya na ang kanyang mga binti ay nagsimulang mag-quivering tulad ng halaya. Siyempre hindi mo ito ibig sabihin, ngunit nasa tabi iyon. Habang naghihintay ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa iyong pamilya. Kung ang Dragon Jade Bracelet ay hindi nasira, kakailanganin mo lamang na mabayaran ang Hechon Jade Bracelet, sagot ng manager. Bagaman si Gerald ang bumili ng dalawang bracelet ng Jade, nanatiling tahimik siya. Galit na galit siya at nagagalit sa ngayon. Nais ni Gerald na payuhan si Sharon kanina ngunit tinatrato niya ito na parang hindi niya ito nakikita bilang isang tao. Nagpa siya siyang huwag sabihin ang anumang bagay sa oras na ito. Pinili niyang tumitig lamang kay Sharon sa katahimikan. Mapahamak ito. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Gaano kakapos palad ako na tumakbo sa inyong dalawa sa parehong araw. Sinaksak si Sharon habang kinuha niya ang kanyang cellphone upang tumawag. Naturally, hindi niya tatawagan ang kanyang pamilya. Kung nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol dito ay tiyak na papatayin nila siya. Ang tanging mga tao na maisip niya ay sina Hayward at Lillian. Kapag nakipag-ugnay siya sa kanila, ang tanging magagawa niya ay maghintay para sa mga resulta ng pagtasa. Mahigpit na pinapalakpakan ni Sharon ang kanyang mga kamao habang siya ay sumulyap sa parehong Gerald at Murphy. Siya ay may isang nagbabantang pagtingin sa kanyang mukha na parang sinasabi niya sa kanila na haharapin nila ang kanilang parusa sa lalong madaling panahon. Dumating sina Hayward at Lillian makalipas ang ilang sandali. Kapag ang buong kwento ay ipinaliwanag kay Hayward, siya ay nagalit sa galit. Siya ay lumilitaw na pinakagalit tungkol sa katotohanan na si Sharon ay binugbog. Sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong ni Hayward. Murphy, sigaw ni Sharon. Kahit na si Hayward ay hindi talaga nakakasama ng maayos kay Sharon, pinanatili pa rin niya ang isang hindi maliwanag na relasyon sa parehong Sharon at Lillian. Habang ang mga tinatawag na mga karibal ng pag-ibig ay nakikipagpulong ng harapan, pantay din silang napuno ng puot. Agad na kinuha ni Hayward ang isang klorera na malapit sa kanya at sinampal ito sa ulo ni Murphy. Ang pagkawasak ng baso ay narinig at sa anumang oras, ang dugo ay naspiyong mula sa ulo ni Murphy. Una nang nagulat si Murphy sa pamamagitan ng sirang Jade Bracelet. Hindi niya inaasahan si Hayward na sinira ang klorera ng direkta sa kanyang ulo na ganyan. Dahil sa kanyang kawalan ng paghahanda, ang maaari niyang gawin ay mananatiling malabo sa lupa, ang kanyang dugo na bumubuo ng isang maliit na pudor sa sahig. Gaano ka manggahas na magulo ka sa akin? Papatayin kita. Panipi. Kabanata 340. Sa kabutihang palad, pinamamahalaang ng manager na itigil si Hayward bago siya makapagpatuloy sa pag-atake kay Murphy. Ang ilang mga mabubuting tao ay tumulong kay Murphy na makarating sa kanyang mga paa bago tumawag ng isang ambulansya. FCK. Bakit ka rin nandito, Gerald? Panipi. Sa wakas nakita ni Lillian si Gerald na nakatayo sa gilid. Huwag mo na ring banggitin ang kanyang pangalan. Kung hindi ito para sa nakamamanghang haltak na iyon ay hindi ko masira ang $7,500 na bracelet ng Hechon Jade at ang $32,000 na Dragon Jade bracelet. Sagot ni Sharon na may hitsura ng kasuklam-suklam sa kanyang mukha. Halika muli, mahigit sa $30,000. Novel drama. Nababaluktot si Harvey. Sa pamamagitan ng telepono, sinabi lamang ni Sharon na nakilala niya ang isang aksidente sa Trinity Jewelers Shop. Wala siyang nabanggit tungkol sa kabayaran o sa labis na gastos. Naturally, hindi siya nagsalita ng walang sandali nang marinig niya ito. Ang parehong nagpunta para kay Lillian. Dahil sa kanyang nerbiyos, sinimulan ni Lillian na masira si Gerald. Kaya paano kung binugbog si Sharon? Ano ang dapat gawin sa iyo? Sa palagay mo ba kailangan mong lumakad upang matigil ang laban? Sino sa tingin mo kahit na ikaw? The asterisk man ito. Kaya ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi ka ba magbabayad para sa kabayaran? Panipi. Itinuro ni Lillian kay Gerald habang patuloy siyang sumumpa sa kanya. Hindi ako makapaniwala na sa palagay mo ay kapansin-pansin ka lang dahil bumili ka ng 2 cellphone. Nakakainis. Panipi.
O Lilian, iwanan mo na lang siya. Hayward, maaari ba kayong dalawa mangyaring tulungan akong malaman kung ano ang dapat kong gawin upang tipunin ang maraming pera? Panipi. Hindi rin handa si Gerald para sa pandiwang pag-atake mula kay Lilian. Natigilan siya sa isang punto kung saan hindi niya alam kung paano ito tatanggi. Siya ay nagagalit na lampas ihambing. 3 taon na lamang mula nang nawalan sila ng pakikipag-ugnay sa isa't isang, ngunit sa oras na iyon, ang alinman sa matagal na damdamin ni Sharon ay tila ganap na sumangga. Labas na. Ang mga resulta ng pagtasa ay wala na. Sigaw ng sales girl. Tumakbo siya ng labi sa oras na ito. Si Hayward, Sharon, at ang iba ay nakatitig sa kanya, inaasahan ang kanyang anunsyo na may bukas na mata. Sa kabutihang palad, ang Dragon Jade Bracelet ay hindi nasira. Sa makatuwid, kailangan mo lamang bayaran ang kabayaran para sa Hachon Jade Bracelet, na $7,500 lamang. Ipinaliwanag ang sales girl. Oh, salamat sa Diyos. Nang marinig ito ni Sharon, halos malabo siya. Ang napakalaking timbang sa kanyang mga balikat ay naangat at sa gayon ay ang karamihan sa kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, ang isa pang problema ay nanatili. $7,500 ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Ano ang magagawa niya upang tipunin ang lahat ng pera na iyon? Hayward, Lilian, magkano ang pera mo? Kailangan mo akong tulungan. Panipi. Parang umiyak ulit si Sharon. Mayroon akong halos $4,500 na kasama ko sa ngayon. Kumusta naman kayo, Lilian? Panipi. 700 lamang at 50, sagot niya. Mayroon akong halos 750 din, ngunit pagdaragdag ng lahat na mayroon kaming halos $6,000. Ako ay maikli pa rin ng $1,500. Sabi ni Sharon habang siya ay tumalon ng sabik. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko muna ang aking ama. Hihilingin ko lang sa kanya na ilipat ang halagang iyon. Panipi. Nararamdaman ni Hayward na gumaan ang kanyang pitaka habang isinasaalang-alang niya kung gaano karaming pera ang gugugol niya. Gayunpaman, tiyak na mawawalan siya ng mukha kung sinabi niya na wala siyang pera sa harap ng napakaraming tao. Ang 3 sa kanila ay naghintay na sabik sa gilid ng shop habang tinawag ni Hayward ang kanyang tawag sa telepono. Tatay, kailangan ko ng $1,500. Mahalaga ito. Makakatanggap ka ng pangalawang pangkat ng pera ng kabayaran sa loob ng ilang araw, di ba? Kailangan ko talaga ang pera ngayon, okay? Okay. Panipi. Inihang ni Hayward ang telepono at makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang tunog ng notification ng WeChat. Ang pera ay matagumpay na nailipat. Sige, mayroon kaming sapat na pera ngayon. Sabi ni Hayward na may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napuno ng paghanga si Sharon kay Hayward. Naramdaman niya na hanggat naruroon siya, lagi siyang ligtas at ligtas. Kinumpirma niya sa sarili na tiyak na ikakasal siya sa isang araw. Si Lilian sa kabilang banda, ay nadama na medyo hindi mapakali na nanunood kay Hayward na gumastos ng $6,000 sa Sharon. Ang kanyang paninibugho ay warranted bilang kung sino ang hindi maramdaman sa paligid ng isang natitirang tao. Sa pagsasalita kung aling boss, maaari mo bang bigyan ako ng sirang jade bracelet? Matapos ang ilang pag-aayos, maaari pa ring magsuot. Sabi ni Hayward sa manager. Sigurado, bakit hindi? Umiling-iling ang manager ng ulo ng isang ngiti sa kanyang mukha. Si Hayward at ang iba pa ay kinuha ang sirang jade bracelet sa labas ng kahon nito at sinuri ito upang makita kung maaari pa rin itong ayusin. Habang nangyayari ito, muling lumitaw ang sales girl, sa oras na ito kasama ang dalawa, bago, maganda ang mga kahon na nakabalot. Humihingi ako ng paumanhin para sa paghihintay sa iyo ng matagal, G. Crawford. Parehong mga bracelet ng jade ay nakapak na ngayon. Sinabi ng sales girl ng magalang habang ipinasa niya ang mga kahon kay Gerald. Salamat, sagot ni Gerald habang tumango siya at kinuha ang mga kahon mula sa kanyang mga kamay. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.